Ang si Meng Hui ay isang makeup artist at isang sikat na beauty blogger. Ang pangalan niya sa kanyang Weibo account ay Mao Meng. Si Meng Hui ay may post-traumatic stress disorder dahil sa isang aksidente noong bata pa siya. Noong una siyang nagkasakit, parang naging ibang tao siya. Ngayon, nag-interview siya para sa isang makeup show. Sadyang nagsinungaling si Meng Hui para itaas ang kanyang halaga. Ang nag-interview ay tumingin sa kanya ng may paghanga, ngunit pagtalikod nila, kaagad siyang naging normal na tao. Nagtago siya sa banyo, sumakit ang ulo, kaya tinawagan niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na psychiatric doctor na si Tao para tulungan siya. Sinabi ni Tao na ang reaksyon ni Meng Hui ay maaaring ang pinakagusto niya sa kanyang puso at iminungkahi niya na sumali ito sa programang The Flower Road. Hiniling ng grupo na dumalo siya sa palabas bago ang nakatakdang oras sa araw ng makeup rehearsal. Maaga pa lang ay nagsimula ng maghanda si Meng Hui ng kanyang makeup kit at pagkatapos niyang ayusin ang lahat, nagmadali siyang sumakay sa bus. Sa bus, may isang binata na nakasuot ng sportswear na may hawak na telepono at pinag-uusapan ang daan-daang milyong dolyar na negosyo. Akala ng lahat sa bus ay nagmamalaki lang siya, ngunit sa totoo lang, siya ang kagalang-galang na FE ng Ace Cosmetics Group. Dahil sira ang kanyang kotse, kinailangan ni Shen Yu na sumakay ng bus papunta sa kumpanya. Wala siyang barya, kaya hiniling niya kay Meng Hui na tulungan siyang mag-scan ng card. Ginawa ito ni Meng Hui para sa kanya dahil sa kanyang kabaitan at may natira pa siyang dalawagi. Hindi lang siya hindi nagpasalamat, sinisi pa niya si Meng Hui sa pag-aaksaya. Pagbaba ni Shen Yu sa bus, pinagtawanan siya ng mga pasahero dahil sa kanyang pagiging kuripot at pagpapanggap na mayaman. Pagdating ni Shen Yu sa kumpanya, tumayo ang mga empleyado para salubungin siya. Dali-daling tumakbo ang project manager para iulat ang sitwasyon. Sinabing mahirap ang paggawa ng foundation para sa peklat at hindi rin niya naintindihan ang ideya at desisyon ni Shen Yu. Ang pagtaas ni Shen Yu ng halaga ng pamumuhunan mula $0 milyon hanggang $30 milyon ay nagpahirap sa manager na tumanggi. Sinabi ni Shen Yu sa lahat na mula nang itatag ang kumpanya, ang kita ay unti-unting bumababa bawat taon. Ngunit hindi niya ito inalintana, may isang layunin ang kumpanya at iyon ay ang makagawa ng foundation na kayang magtago ng peklat. Ano man ang halaga, gagawin niya ito. Inulat ng assistant na si Jiang Qiang kay Shen Yu na nag-organisa ang kumpanya ng isang reality show tungkol sa kagandahan para ipromote ang produkto. Hiniling ni Shen Yu na bawasan ang 3 hurado sa 2 at siya na mismo ang sumali sa laban. Ang pangunahing layunin nito ay ang makatipid sa pera. Ang pagiging kuripot ni Shen Yu ay sikat sa kumpanya, kaya pinag-uusapan siya ng lahat ng empleyado. Sabi nila, kung pangalawa si Shen Yu sa pagtitipid, walang maglalakas loob na maging una. Pinilit si Shen Yu ni Jiang Qiang na magpalit ng formal na kasuotan para sa pagre-record ng palabas. Sinabi niya na ang kumpanya ay pangunahing nagpapatakbo sa high-end na kosmetiko. Kasabay nito, sinabi niya na ang pagbuo ng foundation para sa peklat ay ang kanyang orihinal na intensyon. Pagpasok niya para sa panayam, naalaala niya ang kanyang karanasan noong bata pa siya. Ang nakaraan na iyon ay isang peklat na hindi maaalis sa kanyang memorya. Sinubukan ni Meng Hui na lagyan ng makeup ang isang supermodel na si Wei Li. Ang galing ni Meng Hui ay nagkakaisa na kinilala ng mga hurado. Kwalipikado siya na direktang mag-record ng makeup show. Sinabi ni Meng Hui kay Wei Li na ipaayos ang kanyang ilong dahil kung hindi, ito ay magiging depekto sa kanyang mukha. Hindi inaasahan, ang pangusap na ito ay nakasakit sa damdamin ni Wei Li. Pinaninindigan niya na hindi siya nagkaroon ng plastic surgery at naisip niyang tiyak na mali ang nakita ni Meng Hui. Si Qian ay isang plastic surgeon at matalik na kaibigan ni Shen Yu. Gumamit siya ng ibang dahilan para ihanda ang pagkain at damit para kay Shen Yu dahil alam niya na sikat ito sa sobrang pagiging kuripot at binigyan din niya ito ng bagong cellphone na nagpasaya kay Shen Yu. Sa recording site ng programa, aksidenteng nabagsak ng empleyadong si Xiao Mei ang isang set ng ipinakitang high-end na kosmetiko. Kahit na isang walang lamang bote lang, hiniling ni Shen Yu na bayaran niya ito sa orihinal na presyo. Ang kabuuan ay halos 100 milyon. Saka lang napagtanto ni Meng Hui na ang sinabi ni Shen Yu sa bus ay hindi kasinungalingan. Sinuri niya ito at nalaman niyang nahulog ang pin sa mesa habang nag-interview, kaya may pananagutan din siya. Nakita ni Meng Hui si Shen Yu. Gusto niyang huwag na nitong singilin si Xiao Mei at sinabi rin niya na may responsibilidad din siyang magbayad ng kompensasyon. Medyo nagulat si Shen Yu sa katapatan ni Meng Hui. Nagkaroon siya ng magandang impresyon kay Meng Hui mula rito at hindi na siya pinabayaran ng kompensasyon. Si Ruan Li ay dating kasintahan ni Shen Yu. Umalis siya 3 taon na ang nakalipas dahil ayaw siyang gastusan ni Shen Yu. Ngayon gusto niyang bumalik kay Shen Yu at manalo sa championship ng programa upang maging tagapagsalita ng tatak ng Tumanggi si Shen Yu dahil sa plastic surgery. Sinabi niya na gusto at dapat niyang hanapin ang isang taong katulad ni Meng Hui, isang taong naglakas loob na kumilos upang kumatawan sa kanya. Nagalit si Ruan Li at ibinunyag ang katotohanan na nagsinungaling si Meng Hui sa panayam. Hindi inaasahan, ang sakit ni Meng Hui ay nagbalik sa sandaling ito. Pagkatapos nito, nagpakita si Meng Hui sa harap ng lahat bilang isang beauty blogger. Agad nitong binaligtad ang masamang sitwasyon at labis na naalaala ni Shen Yu ang cute at fashionable na babaeng ito. Dahil si Meng Hui ay may post-traumatic stress disorder, madalas siyang nagiging ibang
ibang tao na may ganap na naiibang personalidad at pag-ugali. Sa pagkakataong ito, nagpakita siya bilang isang makeup vlogger dahil inakala niyang in love na si Shen Yu sa kanya, kaya kusa siyang pumunta sa Earth ng dahan-dahan. Kusa rin siyang nag-shoot ng isang promotional video para sa pink lipstick na naging dahilan upang maubos ang stock ng lipstick na dating stock sa loob ng kalahating oras matapos itong malaman ni Shen Yu. Nagdesisyon si Shen Yu na hilingin kay Meng Hui na mag-shoot ng isa pang video para i-promote ang fluorescent purple na lipstick na hindi pa nabebenta noon. Ngunit hindi siya nagbigay ng anumang pondo sa kanyang mga tao para sa operasyon. Si Jiang Qiang at ang marketing director ay naghanap kay Meng Hui upang hilingin sa kanya na i-shoot ang video. Binigyan nila si Meng Hui ng isang set ng mga lipstick sa pangalan na regalo ni Shen Yu. Pagkatapos nito, nagpahayag si Meng Hui ng kanyang kahandaang mag-shoot ng video para sa kanya. Inakala ni Meng Hui na ang pagregalo ni Shen Yu ng lipstick ay isang pagpapahayag ng pag-ibig sa kanya, kaya nag-shoot siya ng isang love-filled at kontrobersyal na video. Pagkatapos matanggap ang video, naramdaman ni Jiang Qiang na may mali, kaya hiniling niya kay Shen Yu na suriin ito. Ngunit sobrang abala si Shen Yu, kaya inutusan niya si Jiang Qiang na idirekta ang patalastas. Nang ilabas ang video na ito, ipinakita ito sa malalaking advertising screen, 24 paghahati 7 at napakalinaw ng epekto. Ang benta ng 8th lipstick ay tumaas ng malaki at lahat ng stock ay nabenta agad-agad. Maaga kinabukasan, nagising si Meng Hui at tiningnan ang video na nirecord niya. Naaalala ang lahat ng malabo niyang ginawa kay Shen Yu. Labis siyang nakaramdam ng pagkahiya at gusto na lang siyang magtago. Pagkatapos panoorin ang video, nagalit si Shen Yu at tinawagan niya ang taong responsable para sa advertising ng video upang pagalitan ito. Pagkatapos ay direkta siyang pumunta upang makita si Meng Hui. Hiniling niya kay Meng Hui na sabihin sa lahat na walang pag-ibig o kalabuan sa pagitan nila. Sa sandaling ito, bumaba ang kortina sa malapit. Lumabas ang nagulat na tingin ng buong production team sa kabilang panig ng kortina. Napakasama ng pakiramdam ni Meng Hui pag-uwi. Pakiramdam niya ay iisipin ng lahat na siya ay sinungaling. Nagpunta si Meng Hui sa kanyang matalik na kaibigan na si Etao at ipinagtapat sa kanya ang kanyang mga hinaing at kawalan ng katiyakan. Para tulungan siya, nagpadala si Etao kay Jiang Qiang ng libreng psychiatric counseling voucher. Gaya ng hula ni Etao, nagpunta si Jiang Qiang sa kanya para sa counseling. Wala pa nang pumasok si Jiang Qiang sa pinto, na-diagnose na ni Etao ang isang serye ng kanyang pag-ugali. Ang mahiyain na si Jiang Qiang ay naramdaman na kailangan niya ng paggamot. Ngunit ang lingguhang bayad sa paggamot na 12,000 yuan ay nagpaurong sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Etao na hangga't matutulungan niya siya, maaaring i-waive ang mga bayarin. Sumang-ayon si Jiang Qiang sa kondisyon ni Etao at dinala siya upang makita si Shen Yu. Sinabi ni Etao kay Shen Yu ang lahat tungkol sa post-traumatic stress disorder ni Meng Hui. Si Shen Yu, na tila medyo kuripot, ngunit sa totoo lang ay isang matalino at tuso na lalaki. Tinanong niya si Etao kung sino ang babawi sa kanyang pagkalugi, ngunit pagkatapos ay lihim siyang nagpunta sa program team upang hanapin si Meng Hui. Si Meng Hui ay naglalaba ng mga damit para sa production team dahil sa publiko na pagpapahayag ni Shen Yu na walang anumang bagay sa pagitan nila, kaya sinasadya ng production team na pahirapan si Meng Hui. Hindi na niya kinaya ang sobrang trabaho, kaya tinulungan siya ni Shen Yu sa paglalaba ng mga damit. Medyo nakonsensya ang mga tauhan ng programa dahil sa pagpapahiya kay Meng Hui, kaya palihim nilang tiningnan ang kanyang sitwasyon. Hindi nila inaasahan na nakita nila si Shen Yu na tinutulungan si Meng Hui na maglaba ng mga damit. Lumabas na sina Shen Yu at Meng Hui ay umaarte ng isang eksena ng pagmamahalan. Sina Shen Yu at Meng Hui ay mabilis na lumabas upang magpahinga, umalis sila sa dressing room. Tiningnan ni Meng Hui ang mga bituin sa kalangitan at napabuntong hininga na ang buhay ay parang isang dula. 10 minuto ang nakalipas, naglalaba siya doon, nag-aalala na mawawala ang kanyang paboritong trabaho. Ngunit pagkatapos ng 10 minuto, naayos na ang lahat. Tinanong siya ni Shen Yu kung bakit gusto niyang maging isang makeup artist. Sinabi ni Meng Hui na gusto niyang pagandahin ang mga tao. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit gusto niyang magtrabaho sa industriya ng kosmetiko. Sinabi sa kanya ni Shen Yu na gusto lang niyang pagandahin ang isang tao na pinakamamahal niya sa kanyang puso. Pagdating ng gabi, naalaala muli ni Shen Yu ang kanyang karanasan noong bata pa siya. Aksidente niyang nasugatan ang mukha ng isang batang babae. Dumating ang punong guro at ang pamilya ng batang babae sa harapan ng pinto. Napilitan siyang magsinungaling na hindi siya ang naunang sumalakay. Aksidente lang niyang nakalmot ang mukha ng dalagita habang sinubukan niya itong protektahan. Pagkatapos, tinawagan ni Shen Yu si Qian, sinabing ang karanasan na iyon at ang babaeng iyon ay pumuno sa kanyang isip. Hindi niya alam kung kumusta na ang dalagita ngayon. Sinasabi pa rin niya ang sarili na wala siyang ginawa upang takpan ang peklat na iyon. Bumalik si Meng Hui sa dressing room upang ayusin ang kanyang mga gamit. Nakita niya ang peklat sa kanyang mukha sa salamin. Pumasok si Ruan Li at natuklasan ang peklat sa mukha ni Meng Hui. Bigla niyang naintindihan kung bakit mahusay si Meng Hui sa pagtatago ng peklat. Naisip niya na nahuli na niya si Meng Hui. Nagbanta pa siyang sasabihin kay Shen Yu upang makita niya si Meng Hui na may peklat sa mukha. Dahil dito, nagalit si Meng Hui at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nahilo siya at sumiklab muli ang kanyang post-traumatic stress disorder. Nakasalubong ni Ruan Li si Shen Yu sa pasilyo. Gusto sana niyang sabihin kay Shen Yu ang tungkol sa peklat sa mukha ni Meng Hui. Ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa sa sinabi ng isa't-isa. Nang magkaroon ng post-traumatic stress
stress disorder si Meng Hui. Inakala ni Ruan Li na nakita ni Shen Yu ang peklat sa mukha ni Meng Hui. Dahil ito ay isang sikreto, gusto ni Shen Yu na panatilihin ni Ruan Li ang sikreto at tiniyak niya na ang supermodel contest na ito ay makararating siya sa top 5. Dahil tinulungan ni Shen Yu si Meng Hui na maglaban ng damit, inakala ng lahat sa programa na nagmamahalan ang dalawa. Paulit-ulit na nagpaliwanag si Shen Yu, ngunit walang sinuman ang naniwala sa kanya. Hindi inaasahan, muling nagbago si Meng Hui sa sandaling ito. Nagpakita siya ng kaunting pagmamahalan sa kanya na nagpabagsak sa lahat ng paliwanag ni Shen Yu kanina. Napagtanto ni Shen Yu na mayroon siyang post-traumatic stress disorder muli, kaya nagmamadali siyang humingi ng tulong kay Etao para sa solusyon. Sinabi ni Etao na ang pinakamahusay na paraan ng paggamot ay ang ipagpatuloy ang pag-arte, kasama si Meng Hui. Patuloy na tinulungan ni Shen Yu si Meng Hui sa pag-arte. Pagkatapos ay inanyayahan ni Shen Yu si Meng Hui na kumain at dinala siya sa amusement park. Gusto ni Meng Hui na sumakay sa Ferris wheel, ngunit medyo nagtipid si Shen Yu. Bagaman napakakuripot ni Shen Yu, nang makita niya ang panghihinayang ni Meng Hui dahil hindi siya nakasakay sa Ferris wheel, nagpasya siyang bayaran ang tiket upang matupad ang kanyang hiling. Pagbaba ng dalawa mula sa Ferris wheel, biglang nagkaroon ng interes si Shen Yu sa claw machine. Nagdesisyon si Shen Yu na subukang kunin ito ng maraming beses, ngunit wala siyang nakuha. Yumuko siya na nadidismaya. Hinaplos ni Meng Hui ang kanyang mukha at sinabing, hindi mahalaga kung makuha o hindi, basta ginawa mo ang makakaya mo. Pagkatapos mag-iba ng anyo, sumigla ang isip ni Meng Hui. Sinabi niya kay Etao na napakaganda kung makakapanood sila ni Shen Yu ng isang malaking firework display ng magkasama, tulad ng mga paputok sa idol dramas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ideya ni Meng Hui ay nakarating kay Shen Yu. Pagdating ng gabi, inanyayahan ni Shen Yu si Meng Hui na lumabas upang magkita. Nagbihis at nag-ayos siya at pumunta sa meeting point kasama si Shen Yu. Ngunit nakakagulat, walang fireworks display, firecracker stick lang, kaya labis na nadismaya si Meng Hui. Nagbago ang eksena, kahit na ipinaliwanag ni Shen Yu ang kanilang relasyon sa netizens at hindi pa rin sila makaintindi. Hinarangan ng mga reporter si Meng Hui upang tanungin tungkol sa kanilang relasyon. Kasabay nito, tinanong nila siya kung naniniwala ba siyang makakagawa si Shen Yu ng foundation upang matakpan ang peklat. Sinabi ni Meng Hui na imposibleng gawin niya ito. Napanood ni Shen Yu ang video ng panayam na ito. Galit na galit siya sa sagot ni Meng Hui. Kaya niyang tiisin ang lahat, ngunit hindi niya matitiis na kwestiyonin ang kanyang determinasyon na gumamit ng foundation upang matakpan ang peklat. Sa harap ng buong publiko, sinabi ni Shen Yu kay Meng Hui na umaasa siyang maiintindihan niya na walang anumang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ng taping, lumapit si Ruan Li kay Shen Yu at nagtatanong tungkol sa pag-aaway nila ni Meng Hui. Hindi niya inaasahan, hinila ni Shen Yu ang kanyang kamay dahil naalala niya na may peklat dati si Ruan Li sa kanyang braso. Ngunit hindi niya ito nakita sa pagkakataong ito. Sumagot si Ruan Li na tinakpan iyon ni Meng Hui para sa kanya. Agad na hinimas ni Shen Yu ang balat kung nasaan ang peklat at natuklasan niya na natakpan ito ng liquid foundation. Posible bang nakagawa si Meng Hui ng liquid foundation na nakakatakip ng peklat? Upang matupad ang kanyang pinakamimithing nais, nagpasya si Shen Yu na agad na bumalik at humingi ng tawad kay Meng Hui, umaasang matuklasan ang sikreto ng liquid foundation na ito. Upang pawiin ang galit ni Meng Hui at matagumpay na makuha ang formula ng liquid foundation, nagdesisyon si Shen Yu na gumastos ng pera at hiniling kay Jiang Qiang na mag-order ng hapunan sa pinakamahal na 5-star hotel. Ang biglaang pagbabago ni Shen Yu ay nahirapan si Meng Hui na paniwalaan. Naghanda si Shen Yu ng mga bulaklak at ang paborito niyang Pikachu. Nakita ni Meng Hui na biglaang binago ni Shen Yu ang kanyang pang-araw-araw na ugali ng pagiging kuripot. Ang pinaka-importante ay naghanda pa si Shen Yu ng isang grand firework display. Ngunit nang matapos ang fireworks display, dalawang hindi kilalang pangalan ang nakasulat sa kalangitan na nagdulot ng pagdududa kay Meng Hui. Agad siyang gumawa ng dahilan upang makasama si Shen Yu sa isang silid, ngunit hindi siya nakinig at mariin na tumanggi. Ang beauty trick ay tila walang epekto, kaya nagdesisyon si Shen Yu na subukan ang ibang paraan. Sa kabilang dako, naisip ng program team na payagan si Meng Hui na pumalit. Si Ruan Li ay nakatayo sa backstage at narinig ang pag-uusap ng production team. Upang pigilan si Meng Hui na palitan siya, nakita ni Ruan Li ang glue sa sulok at nakaisip ng isang plano. Naglagay si Ruan Li ng pandikit sa upuan, gumawa ng dahilan ng pagtatago ng peklat para dayain si Meng Hui na pumasok sa dressing room. Matagumpay niyang pinaupo si Meng Hui sa upuan na may pandikit. Naging maayos ang lahat, ngunit hindi sinasadyang nabangga ni Ruan Li ang kamera sa dressing room nang humarap siya upang umalis. Tumakbo ang lahat para tingnan kung ano ang nangyari nang marinig nila ang sigaw. Nang makita ni Shen Yu ang eksena, nagkamali siya na sinadya ni Meng Hui na ihagis ang kamera kay Ruan Li. Agad nitong naalala ang batang babae na nasaktan niya noong bata pa siya at hindi nakinig sa paliwanag ni Meng Hui. Pagkatapos, nagpunta si Shen Yu sa ospital para dalawin si Ruan Li. Alam niyang hindi madali para sa kanya na makarating sa antas na ito. Kasalukuyan, injured pa siya kaya hindi na siya makakapagpatuloy sa kompetisyon. Dahil sa mahalagang laban na ito, binigyan ni Shen Yu si Ruan Li ng pagkakataon. Kasabay nito, umaasa siyang mapapatawad ni Ruan Li si Meng Hui. Kahit ayaw ni Ruan Li kay Meng Hui, sinabi pa rin niya na hindi si Meng Hui ang gumawa nito. Bumalik si Shen Yu sa filming location at natagpuan si Meng Hui.
Kinuha niya ang Pikachu na gusto ni Meng Hui at humingi ng tawad sa kanya. Ngunit kasabay nito, nagdesisyon si Meng Hui na makipaghiwalay kaya tahimik na natapos ang relasyon ng dalawa bago pa man nagsimula. Naalala muli ni Shen Yu ang nangyari noong bata pa siya dahil sa mahirap na kalagayan ng kanilang pamilya. Palaging may mga lalaking estudyante na nambubuli sa kanya. Isang araw, dumating muli ang mga lalaking nang aapi sa kanya. Ang mahinang dalagita ay tumayo sa harapan ni Shen Yu upang protektahan siya. Bagaman sanay na si Shen Yu na mabuli, hindi niya pinayagan ang mga ito na apihin ang kanyang kaibigan kaya hinarap niya ang mga ito. Pinulot niya ang bakal sa lupa at hinarangan niya sa harapan ng dalagita, ngunit hindi sinasadyang nag-iwan siya ng malalim na peklat sa mukha nito. Iyon din ang tunay na dahilan kung bakit kinailangan niyang bumuo ng foundation na nagtatago ng peklat. Nagbago ang eksena, dumating ang kapalit at maaaring magpatuloy ang programa. Gayunpaman, dahil na ospital si Ruan Li, may kulang pa ring isang contestant dahil ito ang segment ng pagtatanggal ng makeup, walang gustong sumali. Ang sabi ni Qin Jiao ay si Meng Hui ang gumawa ng gulo at dapat siyang magbayad para sa lahat. Sa sandaling ito, si Meng Hui, na mayroon pa ring post-traumatic stress disorder, ay matapang na lumitaw sa harap ng lahat at inilantad ang peklat sa kanyang mukha na nagdulot ng pagkakagulo sa mga manonood. Si Shen Yu, na nakaupo sa madla, ay nasaksihan din ang eksena na ito. Si Meng Hui ay nalula sa mga talakayan ng madla. Sa sandaling ito, narinig ni Shen Yu ang boses mula sa walkie-talkie na nagtatapon ng lahat ng makinarya direkta sa kanyang mukha. Hindi siya gaanong nag-alala at sumugod sa entablado. Itinago ang mukha ni Meng Hui sa kanyang dibdib at sinabing, "Magbalikan na tayo." Nakita ni Shen Yu ang peklat sa mukha ni Meng Hui at napagtanto na siya ang dalagitang hinahanap niya sa loob ng maraming taon. Ang post-traumatic stress disorder niya ay sanhi ng kanya. Nagdesisyon si Shen Yu na bawiin ang anumang hiling ni Meng Hui at maging kasintahan niya. Nakita ni Shen Yu ang diary at shopping cart niya at binili niya ang lahat. Nagising si Meng Hui sa hotel at natuklasan na ang lahat ng gusto niya ay nakalatag sa paligid. Hindi niya inaasahan na nakita niya si Shen Yu na natutulog sa sahig. Hindi alam kung paano ito hahawakan kaya gustong palihim at tahimik na umalis ni Meng Hui, ngunit nahuli siya ni Shen Yu. Ang biglaang pagbabago ng attitude ni Shen Yu ay nainis kay Meng Hui. Minahal ni Enf Vive si Tottenhin, ngunit si Tottenhin ay umibig kay Enf Che. Sinabi ni Dick Hiens kay Ilerihi na simula ngayon, siya ang magiging tunay niyang kasintahan. Kasabay nito, ipinangako niya na pananagutan niya ang buong buhay nito. Nagpunta si Vehihi kay Yu na nag-aalala at sinabing kinuha ni Tidetsi ang kanyang telepono nang walang pahintulot. Nag-alala siya dahil dito. Gustong-gusto ni Tidetsi si Vehihi, ngunit pakiramdam ni Vehihi ay imposible ito dahil malaki ang agwat nila sa isa't isa. Hindi alam ni Tidetsi kung paano babawi kay Inethi kaya nagpunta siya kay Tithi Enfith para humingi ng payo. Sinabi ni Tithi Enfith na tutulungan niya itong ayusin ang peklat sa mukha ni Iledhai. Pagkatapos, nakipagkita si Tithi Enfith kay Iledhai, tinanong ito kung paano at kailan nabuo ang peklat. Tinura ni Meng Hui na ayaw na niyang balikan ang nakaraan at sinabing hindi niya nararamdaman na makakaapekto ang peklat sa kanyang buong buhay. Tinawagan ni Suyan si Shen Yu dahil masyadong malalim at matagal na ang peklat ni Meng Hui. Napakahirap ayusin. Gayunpaman, kung ang doktor na si Smith na mula sa Inglaterra ang mismong gagawa ng operasyon, posibleng magtagumpay. Nag-alok si Shen Yu na gagawin ang lahat upang mai-schedule ang doktor na iyon, ngunit sinabi ni Suyan na nakipag-ugnayan na siya kay Dr. Smith ng maaga. Pumunta si Meng Hui sa film crew upang humingi ng paumanhin sa lahat. Sinabi niya rin na wala siyang kaugnayan kay Shen Yu, ngunit hindi niya inasahang makakatanggap siya ng maraming regalo mula kay Shen Yu. Pumunta si Meng Hui sa opisina ni Shen Yu at sinabi sa kanya na wala siyang misteryosong formula para itago ang peklat at umaasa lang siya sa kanyang kakayahan sa pagtatago ng kapintasan. Sinabi niya na hindi na niya kailangang mahalin siya, wala rin siyang maibibigay sa kanya. Ngunit sinabi ni Shen Yu na para sa kanya, hindi na mahalaga ang background sa kasalukuyan. Siya ang pinakamahalaga at sabay na nagmakaawa kay Meng Hui na bigyan siya ng pagkakataong alagaan siya. Gusto sanang tumanggi ni Meng Hui, ngunit sinabi ni Shen Yu na gusto niyang makasama siya sa lahat ng oras kahit bilang isang ordinaryong kaibigan. Kaya wala nang nagawa si Meng Hui kundi pumayag. Nais ni Meng Hui na magbitiw sa production team. Ngunit ang lahat ng miyembro ng production team ay hindi pumayag. Sa halip ay binilhan nila siya ng maraming bagay at hiniling na kumbinsihin niya si Shen Yu na huwag bawiin ang pondo. Si Meng Hui ay pumunta sa bahay ni Shen Yu. Tumakbo siya papasok at muling isinuot ang buong basang kamiseta. Ibinigay ni Meng Hui sa kanya ang piniling cufflink na sadyang pinili niya para kay Shen Yu. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Shen Yu sa ngalan ng pangkat ng pagtatanghal upang pasalamatan si Shen Yu sa pagpapagamot sa kanya ng may pag-aalala. Sinabi ni Shen Yu na nagustuhan niya ang cufflink at nangakong hindi niya babawiin ang puhunan at hindi sisisihin ang production team. Hindi sinasadyang natuklasan ni Meng Hui na maraming kawanggawa ang ginawa ni Shen Yu. Ang imahe ng pagiging matipid niya ay agad na lumabas sa kanyang isipan. Umayon siya sa ilang pondo. Agad na tumayo si Meng Hui at nagsalita para kay Shen Yu. Ang pagbabago sa saloobin ni Meng Hui ay nagpagulo sa lahat. Hinalo ni Shen Yu ang 8 bahagi ng natapos na liquid foundation
foundation at ibinigay sa taong namamahala. Nais niyang hukayin ng taong namamahala ang produkto mula sa pormulang ito na hindi rin niya maintindihan. Pagkatapos, hiniling ni Jingjiao kay Shenyu na kanselahin ang date nila ni Meng Hui ngayong gabi. Kailangan niyang magdaos ng emergency meeting upang talakayin kung paano ito ayusin. Nais ni Shenyu na baguhin ang oras. Nang marinig na may paraan si Jingjiao upang makagawa ng foundation, kinailangan niyang tumawag at kanselahin ang pulong nila ni Meng Hui ngayong gabi. Nakita ni Jingjiao ang cufflink sa kamay ni Shenyu at nahulaan na sigurado itong galing kay Meng Hui. Tiyak na ito ay dahil sa maraming bagay na ibinigay ni Shenyu sa kanya noon. Biglang napagtanto ni Shenyu na ang pagbili ng mga mamahaling bagay para kay Meng Hui ay maaaring magbigay sa kanya ng karagdagang pasanin. Orihinal na hiniling ni Shenyu kay Jiang Qiang na maghanda ng marangyang hapunan para kay Meng Hui, ngunit upang hindi siya bigyan ng masyadong maraming pressure. Agad siyang nagbago ng isip at nagpasya na hilingin sa lahat ng empleyado na mag-overtime at mag-order ng takeout. Pagkatapos ay ibigay ang mga voucher na may pinakamataas na halaga kay Meng Hui. Nagsinungaling siya na nag-order lang siya ng takeout at hiniling kay Jiang Qiang na i-model ang bagong cosmetic set at ibigay kay Meng Hui upang hindi siya mabigatan. Pagkatapos ay dumating si Suyan upang ibigay kay Shenyu ang appointment card ni Prof. Smith. Lubos na nagpapasalamat si Shenyu kay Suyan at pinasalamatan siya sa pagsama sa kanya sa loob ng maraming taon. Pakiramdam ni Suyan na ito ang dapat niyang gawin nang nahihirapan siya. Si Shenyu ay tumulong din noong siya. Si Shenyu ay dinala si Meng Hui sa hapunan. Nagkataong nabunot sila at nanalo ng premyo dahil anniversary ng restaurant ngayong araw. Maswerte si Meng Hui at nanalo ng grand prize at ang premyo ay ang appointment slip ni Prof. Smith. Biglang napagtanto ni Meng Hui na lahat ng ito ay maingat na inayos ni Shenyu. Ikinuwento ito ni Meng Hui kay Itao at naunawaan na ang ganoong kabuting pagtrato ni Shenyu sa kanya ay dahil gusto siya nito. Ikinatuwa ito ni Itao para sa kanya at tinanong kung gusto ba niyang makasama si Shenyu. Sinabi ni Meng Hui na aamin siya kay Shenyu pagkatapos ng operasyon. Kahit alam niyang hindi inaalintana ni Shenyu ang mga peklat sa kanyang mukha, gusto pa rin niyang magpakita ng maganda sa harap ni Shenyu at malakas na sabihin sa kanya na gusto niya ito. Nagpunta si Meng Hui sa film crew at humingi ng pahinga upang maghanda para sa operasyon. Hindi sinasadyang narinig niya ang lahat na nagsasabi na hindi na maaayos ang ilong ni Ruan Li. Hindi niya maiwasang isipin ang peklat sa kanyang mukha. Hindi naglakas loob si Shenyu na samahan si Meng Hui sa operasyon. Nauna siyang pumunta sa operating room upang damhin ang operasyon ni Meng Hui. Sinabi niya sa sarili na kung tuluyang mawawala ang peklat sa kanyang mukha, mabubura rin ang puot sa pagitan nila. Inaliw siya ni Suyan na kung pakiramdam niya ay hindi pa siya sapat, maaari siyang magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa kanya sa ibang paraan. Walang sinuman sa mundong ito ang hindi nagkakamali. Matagumpay na natapos ang operasyon. Nagpunta si Suyan sa klinika upang bisitahin si Meng Hui, ngunit natuklasan niyang hindi ito si Meng Hui, kundi si Ruan Li. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Meng Hui ang nagbigay ng kanyang pagkakataon sa operasyon kay Ruan Li. Matapos malaman ni Shenyu ang insidente, mabilis siyang nagpunta kay Meng Hui at dinala siya upang manood ng mga bituin. Nang tanungin kung bakit niya isinuko ang operasyon, naramdaman ni Meng Hui na gumastos ng malaking halaga si Ruan Li para gumanda. At alam niya ang kahalagahan ng mukha para sa kanya kung sakaling siya mismo ang naging dahilan ng kanyang pagkapilay. Kahit hindi siya ang sanhi, mamumuhay si Meng Hui sa pagsisisi at pagkakasala habang buhay. Ayaw niyang maging taong kinamumuhian niya. Pagkatapos marinig, niyakap ni Shenyu si Meng Hui at direktang inamin sa kanya na gusto niyang makasama siya. Sinabi rin niya na ang peklat sa kanyang mukha ay hindi makababawas sa pagmamahal niya para sa kanya. Si Jiang Qiang ay magmamaneho sana ng kotse ni Shenyu upang dumalo sa reunion ng klase. Ngunit tinawag siya ni Shenyu pabalik sa kalagitnaan dahil nabanggit sina Shenyu at Meng Hui habang sila ay nasa bus. Ayaw ni Shenyu na mapahiya si Meng Hui kaya umalis siya kasama si Meng Hui sakay ng kotse. Ang mga kaklase ni Jiang Qiang ay mayroon pa ring masamang saloobin sa kanya. Kinutya at ininsulto nila siya nang marinig na dumating siya sakay ng bus at nagtatrabaho pa rin bilang assistant ng chairman. Nagtayo sila ng isang grupo upang pagtawanan siya. Nagtago si Jiang Qiang sa banyo at nagreklamo. Pagkatapos noon, dumating ang waiter at binigyan si Jiang Qiang ng bank card sa pangalan ni Shenyu para sa tulong. Pagkatapos ay dumating si Itao na nagliliwanag at nagpahayag na siya ang kasintahan ni Jiang Qiang. Ang pagtingin ni Shenyu sa guidelines ni Meng Hui ay nagbigay sa kanya ng matamis na pagnanais na suklian pa siya. Lumapit si Jiang Qiang upang pasalamatan si Shenyu, ngunit hindi niya inasahan na hihilingin niyang ibalik ang pera. Bahagyang nagalit si Jiang Qiang kay Shenyu at inakusahan si Shenyu na kuripot. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Jiang Qiang at umalis. Medyo nalito si Shenyu pagkatapos marinig ito. Nagsimula siyang magtaka kung ang lahat ng sinabi niya kay Meng Hui ay para din sa sarili niyang kagustuhan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Jiang Qiang sa opisina upang humingi ng paumanhin kay Shenyu
Yu at nais bawiin ang kanyang sinabi. Sinabi ni Shen Yu na gusto niyang ibalik kay Jiang Qiang ang gastusing ito. Ngunit pinunit niya ang bill kaya imposible na iyon. Natapos ang make-up competition at sa huli ay nanalo si Ruan Li sa kampyonato. Pinasalamatan niya sa entablado ang make-up artist na si Meng Hui at sinabi na ipinakita ni Meng Hui sa kanya ang ibang kagandahan. Pagbaba sa entablado, dinala ni Ruan Li ang champion crown kay Meng Hui, humingi ng tawad sa kanya at sinabing magiging mabuting kaibigan sila ni Meng Hui. Sa sandaling ito, dumating si Shen Yu at nais makipag-agawan kay Ruan Li para kay Meng Hui. Pinili ni Meng Hui na mamili kasama si Ruan Li at gamitin ang card ni Shen Yu. Pagkaalis ng dalawa, tinanong ni Jiang Qiang si Shen Yu kung kailangan ba niyang i-freeze ang kanyang bank card. Sinabi ni Shen Yu na basta masaya si Meng Hui, ayos lang kahit mawala ng pera. Sa Sabado, magsasagawa ang kumpanyang ifis ng team dinner. Nais sana ni Shen Yu na baguhin ang oras. Ngunit ipinadala na ni Jing Jiao ang abiso sa lahat ng empleyado. Iminungkahi ni Jiang Qiang kay Shen Yu na isama rin si Meng Hui sa team dinner. Noong araw ng team building, inakala ng lahat na si Meng Hui ay isang bagong empleyado. Binanggit nila sa harap niya kung gaano kakuripot si Shen Yu. Pagdating ni Shen Yu, nagunahan ang lahat sa pag-order. Pagkatapos kumain, narinig ng mga empleyado ang mga salitang kuripot ni Shen Yu. Kahit hindi masaya, kinailangan pa rin nilang bayaran ang kani-kanilang sariling bahagi. Hinatid ni Shen Yu si Meng Hui sa bahay. Akala ni Meng Hui ay hahalikan siya ni Shen Yu, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinamantala naman ni Shen Yu ang pagkakataon na halikan siya sa mismong lugar. Inanyayahan ni Meng Hui si Shen Yu na umakyat upang magkape. Ngunit naubusan ng kape kaya kinailangan ni Meng Hui na lumabas upang bumili. Hindi sinasadyang nakita ni Shen Yu ang larawan ng pagtatapos ni Meng Hui noong bata pa siya. Nagtanong siya ng maraming katanungan kay Meng Hui at nalaman na hindi siya ang dating kaklase niya sa elementarya. Hindi matanggap ang katotohanan, nagdahilan si Shen Yu na nagmamadali siyang umalis. Pagka-uwi, sinabi ni Shen Yu kay Suiya na nagkamali siya ng tao at hindi niya alam kung paano haharapin si Meng Hui sa susunod. Kinabukasan, nagpunta si Meng Hui kay Shen Yu upang iharap ang kanyang plano. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, maingat na ipinahayag ni Shen Yu ang kanyang saloobin kay Meng Hui. Ngunit mali ang pagkaintindi ni Meng Hui sa kanyang ibig sabihin. Nakita niyang baluktot ang kolar niya at nais itong ayusin at sa sandaling iyon ay biglang pumasok si Jing Jiao at nakita ang eksena. Nang hinatid ni Jing Jiao si Meng Hui palayo, inanyayahan niya ito na dumalo sa cocktail party kinabukasan. Sa gabi, nagpadala si Meng Hui ng mensahe kay Shen Yu at tinanong kung ano ang isusuot niya kinabukasan, ngunit hindi sumagot si Shen Yu. Kinabukasan, lahat ay nagsuot ng sportswear sa cocktail party. Si Meng Hui lang ang nakasuot ng dress, nagtago siya sa banyo dahil sa mga kritisismo. Upang maiwasan ang kahihiyan ni Meng Hui, bumalik si Shen Yu at nagpakita na nakasuot ng suit. Masayang masaya si Meng Hui dahil tinulungan siya ni Shen Yu. Ngunit binago ni Shen Yu ang dati niyang saloobin sa kanya at sinabi sa kanya na huwag makialam sa kanyang trabaho. Pag-uwi, ikinuwento ni Meng Hui kina Itao at Ruan Li ang nangyari sa golf course. Naramdaman ni Ruan Li na nagplano si Jing Jiao laban sa kanya, kaya binigyan niya si Meng Hui ng payo kung paano haharapin si Jing Jiao. Siguradong dumating si Jing Jiao, tulad ng pinangako, diretso sa punto si Meng Hui at tinanong si Jing Jiao kung gusto ba niya si Shen Yu. Sinabi ni Jing Jiao na simula nang makilala ni Shen Yu si Meng Hui, ang kanyang buong buhay ay labis na nagbago. Marami siyang pinalampas at isinuko pa ang foundation formula na binuo niya sa loob ng maraming taon para sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Jing Jiao kay Meng Hui na ang kumpanyang Aethie ay kasalukuyang nahaharap sa capital chain break. Isinuko ni Shen Yu ang pagkakataon na makipagnegosasyon sa Inglaterra upang samahan siya sa operasyon. Sinabi ni Jing Jiao na siya lang ang makakatulong sa kanya na kumita ng pera. Samantalang si Meng Hui ay nagdudulot lamang sa kanya ng pagkawala ng pera. Pagkatapos magsalita, aalis na sana si Jing Jiao. Ngunit pinigilan siya ni Ruan Li na dumating upang tulungan si Meng Hui na maglabas ng galit. Tinawagan ni Jing Jiao si Shen Yu upang magreklamo. Nangako si Shen Yu na ipapaliwanag ang lahat kay Meng Hui. Sa gabi, nakatanggap si Meng Hui ng breakup message mula kay Shen Yu. Medyo malungkot siya at naging ibang tao, at sa pagkakataong ito, sumumpa siyang tutulungan ang kumpanya ni Shen Yu na kumita ng pera. Kinaumagahan, habang nagme-makeup ang mga empleyado sa kumpanya, biglang lumitaw si Meng Hui at tinulungan ang mga empleyado sa pag-aayos ng kanilang makeup. Nang dumating si Shen Yu sa kumpanya, napansin niyang tila ibang tao si Meng Hui kaya hinila niya ito papasok sa opisina. Napagtanto ni Shen Yu na ito ang stress disorder ni Meng Hui na muling lumabas. Upang makipagtulungan kay Meng Hui, kinailangan niyang hingin ang tulong ni Jiang Qiang upang tawagin siyang Boss Meng. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga empleyado na si Meng Hui ang isa pang boss na nakita niya at tatawagin nila siyang Boss Meng simula ngayon. Naghintay si Jiang Qiang kina Shen Yu at Meng Hui na dumating upang pag-usapan ang kooperasyon. Ngunit lumabas na nagpunta siya upang makipagkita kay Etao. Sinabi ni Shen Yu kay Etao ang tungkol sa pakikipaghiwalay niya kay Meng Hui. Inanalisa ni Etao na marahil naramdaman ni Meng Hui na hindi siya akma
tugma para kay Shen Yu sa aspeto ng karera, kaya humantong ito sa pakikipaghiwalay ni Shen Yu. Kaya, inisip niya ang sarili bilang isang malakas na babae upang maging angkop para sa kanya. Ang kailangan lang gawin ni Shen Yu ay makipagtulungan kay Meng Hui hanggang maaari at paniwalain siyang siya ang chairman ng BIF. Kapag natupad ang kanyang pangarap, ang stress disorder ay tahimik na mawawala. Kinumbinsi ni Tao si Shen Yu na kausapin si Meng Hui pagkatapos siyang gumaling at sumang-ayon si Shen Yu. Pag-uwi, hindi nagustuhan ni Meng Hui ang kanyang bahay dahil masyado itong maliit kaya kailangan ni Shen Yu na humingi ng tulong kay Sui Yan. Nagkataong may dalawang apartment si Sui Yan kaya hinayaan niyang hiramin nila ang isa para pansamantalang tirhan. Dinala ni Shen Yu si Meng Hui sa villa. Sinabi ni Meng Hui na tawagin niya siyang Xiao Hui simula ngayon at hiniling sa kanyang ipaghanda siya ng paliguan. Nang lumabas si Meng Hui sa paliguan, nakita niyang nandoon pa rin si Shen Yu, kaya inakala niyang gusto siyang samahan ni Shen Yu sa staycation. Medyo nahiya si Shen Yu, ngunit wala siyang sinabi at umupo lamang upang mag-enjoy. Pagkatapos ay dinala ni Shen Yu si Meng Hui sa convenience store. Hahalikan na sana siya ni Meng Hui, ngunit naistorbo sila nang tawagin siya ni Jiang Qiang. Kinabukasan, pagdating sa trabaho, nagsimulang maging assistant si Shen Yu. Ngayon lang niya naramdaman ang dinaranas ni Jiang Qiang araw-araw. Bumalik si Jing Jiao pagkatapos ng business trip sa ibang bansa. Madalas niyang suriin ang trabaho ng bawat empleyado at nagbibigay ng ilang payo. Pagkatapos ay nagpanggap na tama siya matapos masiyahan ang kanyang pagmamataas. Bumalik siya sa opisina, lumapit si Xiao Mai upang iulat sa kanya na lumampas sa budget ang advertising budget para sa produkto. Sinabi ni Jing Jiao na aayusin niya ito at hiniling kay Xiao Mai na ibigay ang mga dokumento kay Shen Yu. Binasa ni Meng Hui ang dokumento at nagtanong siya. At pagdating ni Jing Jiao sa opisina, tinanong siya ni Meng Hui tungkol sa pagtigil sa pananaliksik sa Liquid Foundation. Nagtalo sila tungkol sa pilosopiya ng negosyo ng kumpanya. Kung tama, bibigyan niya siya ng pagkakataon. Kung hindi, direkta siyang sisantehin. Hindi kumbinsido si Jing Jiao at itinuro niya kung saan siya kumuha ng kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi na ang pilosopiya ng kumpanya ay perpektong kagandahan na tumutukoy sa sakdal na kagandahan. Hindi na nagsalita si Meng Hui at tumawag ng security guard upang paalisin si Jing Jiao. Pagkatapos ay nagpunta si Jing Jiao kay Shen Yu upang humingi ng paliwanag. Ikinuwento niya na ginawa ito sa kanya ni Meng Hui kahit nagtatrabaho siya ng husto para sa kumpanya, ngunit hindi sinabi ni Shen Yu sa kanya ang dahilan at binigyan lamang siya ng 3 araw na pahinga. Pagkatapos ay hinanap ni Shen Yu si Meng Hui, ngunit hiniling ni Meng Hui na magdaos muna siya ng pulong. Itinuro ni Meng Hui ang mga problema sa plano na inihanda ng lahat, sumang-ayon ang mga empleyado sa kanyang pananaw. Sa huli, kailangang gawing muli ang plano batay sa mungkahi ni Meng Hui. Nagsikap ang mga empleyado at nag-overtime. Ipinahayag ni Meng Hui sa lahat na makakatanggap sila ng kani-kanilang special gifts. Tinawagan ni Shen Yu si Sui Yan upang magreklamo na hindi siya tinatrato ni Meng Hui bilang chairman, kundi bilang isang Diyos at ang pagbibigay ng hindi kinakailangang mga bagay sa mga empleyado ay talagang pag-aaksaya ng pera. Pagkaraan, sa rooftop, sinabi ni Shen Yu kay Meng Hui na hindi siya perpekto at nasaktan niya ang isang babae noong bata pa siya. Hinikayat siya ni Meng Hui na hanapin ang babae kung nakakaramdam siya ng pagkakasala at nagbigay din ng talinghaga na kung siya ang babae, patatawarin niya ito. Matagumpay na naisagawa ang plano ni Meng Hui na may napakagandang resulta. Pagkatapos malaman ang insidente, ipinahayag ni Jing Jiao ang kanyang pag-unawa at magkukusa rin siyang makipagkita kay Meng Hui upang humingi ng paumanhin. Nagpunta si Jing Jiao upang hanapin si Meng Hui, ngunit hindi humingi ng paumanhin, kundi hiniling kay Shen Yu na magdaos ng pulong upang ipaliwanag ang pananagutan ng investor at maingat na inakay si Meng Hui doon upang lutasin ang bagay. Sa sandaling ito, tinuligsa si Shen Yu at yumuko upang humingi ng paumanhin sa lahat. Itinulak ni Meng Hui ang pinto at pumasok. Sinira niya ang pulong at formal na idineklara na si Shen Yu ang kanyang lalaki at mayabang na binatikos ang mga investor bilang mga basura, kaya galit silang umalis. Nagdaos si Meng Hui ng pulong kasama ang mga empleyado at itinuro na ang konsepto ni Shen Yu tungkol sa kagandahan ay mali noon. Dumating si Jing Jiao upang magtanong kung ano ang nangyayari. Kinampihan ni Shen Yu si Meng Hui at sumang-ayon sa kanyang opinyon. Umalis si Jing Jiao na walang masabi. Ikinuwento ni Shen Yu kay Sui Yan ang lahat ng nangyari sa kumpanya. Sinabi niya na tila unti-unting nagiging malinaw ang kanilang relasyon ni Meng Hui, scene cut, at nagsimulang magtrabaho ng husto ang mga empleyado. Sina Shen Yu at Meng Hui ay naging abala rin. Si Meng Hui ang nangangasiwa sa lahat kapag may o may sakit si Shen Yu. Siya mismo ang gumastos ng pera bawat linggo upang maghanda ng afternoon tea para sa mga empleyado. Lahat ay masayang-masaya sa mga pagbabago ni Shen Yu. Kahit nagkaroon pa ng motibasyon na mag-overtime, biglang napagtanto ni Shen Yu na ang pagiging chairman ni Meng Hui ay hindi nagdulot ng gulo sa kanya, kundi nagdagdag pa ng inspirasyon at motibasyon. Kitang-kita ang mga pagbabago ni Meng Hui sa mga empleyado ng kumpanya. Kahit hindi siya direktang kasali sa mga desisyon, nagdala siya ng inspirasyon at passion sa mga empleyado sa oras ng pagkain. Sinabi ni Xiao Mai kay Meng Hui na kaunti lang
ang kinakain niya at nag-vegetarian siya. Hiniling ni Jing Jiao na alagaan niya ang kanyang figure. Dumating din si Shen Yu upang kumain. Naglagay ng karagdagang hand cream si Meng Hui sa kanyang mga kamay at ipinahid sa kamay ni Shen Yu upang mapanatili ang kanyang figure. Namula sa inggit si Jing Jiao nang makita ang eksenang ito. Pumunta si Shen Yu sa opisina upang makipagkita kay Meng Hui. Ngunit natuklasan niya na nagtatrabaho siya habang kumakain ng self-hating hotpot, kaya sinabi niya na hindi siya maaaring magtrabaho ng tuloy-tuloy at dapat minsan ay bigyang pansin ang mga usapin ng pag-ibig. Tumayo si Shen Yu at nais siyang halikan upang painitin ang kanilang relasyon, ngunit naabala siya ng maagang pumasok na empleyado at galit niyang tinuligsa ang empleyado. Ngunit nagpapasalamat ang mga empleyado dahil nag-aalala sa kanila si Shen Yu. Sinabi ni Shen Yu kay Suiyan na maaaring gumaling si Meng Hui sa pamamagitan lamang ng pagdaos ng isang press conference. Ngunit sinabi ni Suiyan sa kanya na dadalo rin sa anniversary ng eskwelahan ang babaeng hinahanap niya noong bata pa siya sa oras ng press conference. Kailangang harapin ni Shen Yu ang dalawang mahirap na pagpipilian. Hinanap ni Ruan Li si Suiyan at nais na ayusin niya ang kanyang ilong. Kailangang ingatan niya itong tulungan. Masayang isinalaysay ni Entif Vivi ang press conference. Sa parehong oras, inayos niya na umakyat si Hin sa entablado para magtalumpati. Kailangang sabihin ni Hin kay Entif Vivi na hindi siya makadalo sa press conference dahil kailangan niyang hanapin ang batang babae na aksidenteng nasugatan niya. Nagbalik si Hin sa paaralan upang hanapin ang babae. Malapit nang magsimula ang press conference, ngunit si Entif Vivi ay napakawalang fokus. Matapos umalis si Entif Vivi, iniwan niya ang speech notebook sa upuan ni Enf Chit at ito pinalitan ni Enf Chit. Sa paaralan, tinitingnan ni Dikhen si Hin mula sa malayo. Nag-aatubili si Enf Vivi na umakyat sa entablado upang magbigay ng talumpati na nagbubunyag ng liquid foundation. Ngunit dahil sa pagbabago ng script, hindi niya sinasadyang ibinunyag ang susunod na bagong produkto ng kanilang kumpanya. Ngunit isa itong produktong hindi pa napapatente, isang lihim sa kalakalan na nagdulot ng gulo sa mga manonood. Napagtanto ni Enf Vivi na may mali ngunit huli na para kumilos. Inutusan ni Hin si F5 na paalisin si Enf Vivi. Wala siyang magawa kundi tingnan ang lahat ng nasa harapan niya. Tiningnan ni Hin ang balita at ang mga netizens na nagpaparatang sa kanyang kumpanya. Nagkunwari si Enf Chit na inosente sa kumpanya at sinabing malulutas niya ang problema sa pamamagitan ng personal na pakikipagnegosasyon sa patent holding company. Ngunit sinabi ni Hin na ang kumpanya ay binili na ng iba. Hindi naniwala si Enf Chit at dali-daling tumawag. Gusto nang sumuko ni Hin, ngunit ang kanyang mga dating empleyado ay handang magsimulang muli kasama niya. Nagulat si Hin sa circulating fund na 50 milyong pinakakulang ngayon, iminungkahi ng mga empleyado na maaari lang siyang pumunta sa kanyang ama na si Hin. Ngunit ayaw ni Hin. Sinabi ni Hin kay Datiens na pinagsisisihan niya ang pag-iwan kay Entif Vivi mag-isa sa press conference. Pagkatapos lamang noon niya napagtanto na si Entif Vivi na ngayon ang pinakamahalagang tao para sa kanya at totoong mahal niya ito. Pagkagising ni Entif Vivi, naalaala niya ang lahat. Inalo siya ni A5, mas nasaktan pa siya nang makita ang WeChat message na ipinadala ni Hin. Tumawag si Hin kay Entif Vivi ngunit walang sumasagot. Gusto na sana niyang tawagan si Hin nang bigla siyang maalala noong bata pa siya. Kailangan niyang magtiyaga kasama ang kanyang ina. Sa pag-iisip nito, ayaw na ni Hin na tawagan ang kanyang ama. Nag-isip ng matagal si Hin. Sa huli na itatapon ang kanyang pagmamataas at magpa siyang umuwi at humingi ng pera sa kanyang ama. Si Hin ay handang-handa sa bahay. Tinawagan pa niya ang ilang kaibigan na makipaglaro habang naghihintay kay Hin na umuwi. Sa pagdating niya na may kontrata sa papel, humingi siya ng 50 milyon sa kanyang ama. Tumanggi si Hin sa harap ng kanyang mga kaibigan. Maliban kung papayag si Hin na pumirma ng kontrata at bumalik sa kanyang kumpanya upang tulungan siya, mas mahusay ito kaysa sa paggawa ng kosmetiko. Ngunit ayaw ni Hin na kontrolin siya ng kanyang ama. Gusto niyang ipaglaban ang kanyang boses para sa sarili dahil ayaw niyang pumirma ng kontrata, kaya nag-away silang dalawa. Nag-iisa sa opisina at nag-aalala. Ang mga empleyado ay sunod-sunod na lumapit upang sabihin sa kanya na ang kumpanya ay nasa masamang kalagayan at hindi makapag-transfer ng pera matapos panoorin ang video ni Hin. Inutusan ni Hin ang kanyang mga nasasakupan na ipagpatuloy ang panghihimasok at bawiin ang pondo. Pakiramdam niya si Hin ay parang batang kindergarten na naglalaro ng putik. Kapag itinulak niya ito sa isang patay na dulo, kusa siyang babalik. Si Hin ay kinakapanayam ng mga reporter. Dumating si Chugi at sinabi kay Entif Vivi na ipapalabas niya live ang kanyang pagtanggal ng makeup. Dali-daling bumalik si Hin sa opisina upang panoorin ang live broadcast kasama ang lahat ang kanyang mukha. Pagkatapos, ay review niya ang liquid foundation ni Chugi para i-promote ito. Dumating si Entif Chit sa opisina at tinukso si Entif Vivi na parang bata. Ngunit walang oras si Hin para bigyang pansin siya. Nakonsensya siya kay Entif Vivi. Ang live broadcast ni Entif Vivi ay napaka-epektibo. Handang mag-invest si Hin ng mas malaki upang tulungan silang malampasan ang kahirapan. Ngunit hindi pa rin masaya si Hin tungkol sa live broadcast ni Entif Vivi. Sa huli, direktang nagsalita si Hin upang ipagtanggol si Entif Vivi. Sinabi ni Entif Vivi na hindi talaga
sila magkatugma at gusto niyang makipaghiwalay. Ngunit ayaw gawin iyon ni Eun-hin. Sinabi niya na siya ang taong tunay niyang gusto. Nagsimulang mamuhay si Eun-hin at Eun-Vivi bilang mag-asawa. Magkasama silang nagtrabaho at nanood ng pelikula. Noon, humiling si Eun-Vivi na umalis at umuwi. Bigla siyang nagtanong kung siya ba ay nakatira sa kanya. Dati, agad sumasagot si Eun-hin na hindi, pero ngayon, ito ang unang pagkakataon na sila ay umibig at umaasa silang magkaintindihan. Sinabi ni Eun-hin kay The Twins na hindi siya nanatili kay Eun-Vivi dahil sa pananagutan kundi dahil mahal niya ito. Pagkatapos ay nagtanong si Eun kung ano ang gagawin niya kung mahanap niya ang naunang babae. Sinabi ni Eun-hin na gagawin niya ang kanyang makakaya para makabawi. Muling nilapitan ni Eun-chit si The Twin, nagdahilan na humihingi ng injection sa kanya. Pagkatapos ng aksidenteng pagkahulog, maingat na hinimas ni Eun-chit ang kanyang binti. Medyo naantig siya nang makita ang eksenang ito. Nakipagpulong si Eun-hin sa mga empleyado, ngunit palaging nagpapakita ng pagmamahal, sinasadya man o hindi. Napipi si Eun-chit. Sa huli, ayaw umalis ni Eun-hin sa video call kay Eun-Vivi tungkol sa maliliit na bagay sa buhay. Lasing si Eun-chit, medyo nahihiya si Eun-hin na dumiretso sa pintuan ng kanyang bahay. Matapos marinig ang pag-uusap ng dalawa sa video, hindi natuwa si Eun-chit. Pagkatapos ay sinabi ni Eun-Vivi sa kanyang mga kaibigan ang ginawa ni Eun-chit. Iminungkahi ni Eun-chit kay Eun-Vivi na madali niyang ipahayag ang kanyang pagmamay-ari at lumipat sa bahay ni Eun-hin. Pagdating sa bahay ni Eun-hin, nalaman ni Eun-Vivi na matagal nang inihanda ni Eun-hin ang lahat. Nagpadala si Eun-chit sa kanya ng text message na nagsasabing ang paglipat ni Eun-Vivi sa bahay ni Eun-hin ay upang ipahayag ang kanyang pagmamay-ari at hindi para maging tupa na pumasok sa bunganga ng tigre. Ngunit ang kakaiba ay ang kama na inihanda ni Eun-hin ay bunk bed. Agad na natuwa si Eun-chit nang makita ang eksenang ito. Sa gabi, si Eun-Vivi ay nakahiga sa kama at tinitingnan ang punong-punong bituin na inihanda ni Eun-hin para sa kanya. Masayang-masaya siya at nakatulog ng mahimbing. Pagkatapos umuwi ni Eun-hin mula sa trabaho, muling pumunta si Eun-chit sa kanyang pintuan upang guluhin siya. Ngunit pagkalipas ng isang segundo, nainggit siya nang malaman na nandoon din si Eun-Vivi. Nagpadala si Eun-Vivi ng mensahe kay Eun-chit at humingi ng tulong. Hiniling ni Eun-chit na hiramin niya ang manto para lumaban. Habang nag-aalala siya na hindi ito magiging maayos, hiniram ni Eun-hin ang manto at inihayag ang intensyon ni Eun-chit. Narinig ni Eun-hin ang pag-aalala ni Eun-Vivi, kaya kinabukasan ay nilapitan niya si Eun-chit at iminungkahi na pumunta siya sa France para makipagnegosasyon sa kooperasyon sa loob ng kalahating taon o isang taon. Sa huli, tinanong niya kung gusto siya ni Eun-chit nang mapagtanto niya ang nangyayari. Si Eun-hin at Eun-Vivi ay naghapunan ng magkasama. Nandoon din si Eun-chit at Dityen nang ihatid ni Eun-Vivi si Eun-chit palabas. Sinabi ni Eun-hin kay Dityen na mabuting tao si Eun-chit at umaasa siyang pahalagahan niya ito at suklian ang damdamin niya. Nakatanggap si Eun-hin ng tawag na nagsasabing may bisita. Si Eun-hin pala ang espesyal na dumating dahil gusto niyang makipaghiwalay si Eun-hin kay Eun-Vivi. Sinabi niya na maaari lang siyang pumili ng isa sa dalawa, magkakaroon siya ng patented na teknolohiya ng France o hindi niya makakamit ang pangarap niya sa buhay at makasama si Eun-Vivi. Sa ibang dako, pumunta si Eun-Vivi para makita ang ama ni Eun-hin. Matapos magtanong tungkol sa kanyang trabaho, itinuring siya ni Eun-Vivi na isang kasambahay na may hindi matatag na trabaho. Hindi siya nag-aksaya ng oras at binigyan siya ng sobre na may pera. Gustong lumayo siya sa kanyang anak at pagkatapos ay umalis. Pagkatapos, tinawagan ni Eun-hin si Eun-hin at ipinaalam sa kanya na tinulungan niya itong suriin ang pag-ibig na mayroon siya. Sa pag-uwi, ibinigay din ni Eun-Vivi ang pera kay Eun-hin. Sinabi niya na nagmamadali si Eun-hin kaya hindi niya na ito naisauli sa kanya. Sa umaga, patuloy na nakatanggap si Eun-hin ng mga tawag sa telepono na binabati siya sa pagkakaroon ng manugang. Nag-abuloy si Eun-Vivi ng 50 milyong yuan sa ngalan ng Chanshan Group. Dumating din ang kanyang asawa sa pag-aakalang hindi rin masama si Eun-Vivi, ngunit pinigilan siya ni Eun-hin. Noong bata pa, nasaktan ni Eun-hin ang dalawang batang babae kaya nabuhay siya sa pagsisisi at takot. Kaya naman ayaw ni Eun-hin na patuloy siyang mabuhay sa pagsisising ito kung kailangan niyang harapin ang peklat sa mukha ni Eun-Vivi araw-araw. Sa kabilang banda, kahit day off ni Eun-Vivi, nagising pa rin siya ng 2 oras ng mas maaga upang mag-makeup para takpan ang peklat. Nang makita ito ni Eun-hin, sinabi niya na matulog na lang si Eun-Vivi ng 2 oras pa kapag nasa bahay at hindi na mag-makeup. Paglipat ng eksena, nang dumating si Eun-hin sa kumpanya, hindi sinasadya siyang napunta sa isang empleyado. Nagulat siya nang makita ang resume ng isang babae na may peklat sa mukha na tinanggihan ang job application, kaya humingi siya ng karagdagang interview. Nang i-interview ulit, nalaman niyang walang ibang bentahe si Chewie maliban sa pagiging walang silbi. Matapos magtanong, nalaman niyang 7 taon siyang nag-aral sa elementary school. Ang pagbanggit dito ay medyo nagpa-emosyonal kay Chewie. Sinabi niya na may nangyari noon na nagdulot ng trauma, kaya nag-aral pa siya ng ilang taon pagkatapos. Naramdaman ng lahat na hindi siya angkop para sa kumpanya at tinanggihan siya. Ngunit biglang sinabi ni Eun-hin na maaari siyang magsimulang magtrabaho bukas. Bukod pa rito, ang posisyon pa niya ay Assistant General Manager. Ang mga salita niya ay ikinagulat ng lahat. Pag-uwi, humingi pa si Eun-hin kay Eun-Vivi ng scar concealing cream at sinabing hindi na niya kailangang pumunta sa kumpanya sa susunod na panahon.
Sa kumpanya, ang ugali sa trabaho ni Chugi ay ikinainis ng kanyang mga kasamahan dahil nakaupo lang siya. Nang sinaway siya ng lahat, sinabi niya sa kanila na maglakad sila at gawin ito sa kanilang sarili. Dahil may etnhin sa likod niya, patuloy siyang lumalabas sa mukha. Nang tanungin niya si Chugi ng dahilan, nagkunwari siya na natatakot dahil sa childhood trauma. Nang makita ito, agad na sinaway ni Etnhin si Daetian tungkol sa isyong ito. Agad na pinalitan ng lahat sa kumpanya ang lahat ng matutulis na bagay ng stuffed toy. Tinawagan ni Daetian si A5 at sinabing nabuli siya. Sa opisina, nagtanong si Etnhin tungkol sa buhay ni Chugi kamakailan. Sinabi niya na dahil sa peklat sa kanyang mukha, walang gustong makipagkaibigan sa kanya na ikinalungkot niya. Pagkatapos, binigyan siya ni Etnhin ng produkto para matakpan ang peklat sa kanyang mukha. Sa kabilang dako, nakipagkita si Vivi sa kanyang partner at nasiyahan ito sa kanyang plano. Ngunit umaasa siyang sa paggawa ng commercial, ipapakita niya ang peklat sa kanyang mukha. Nang marinig ito, hindi natuwa si Vivi at tumanggi sa cooperation. Nang gabing iyon, pumunta si Vivi para makita si Etnhin at sinabi sa kanya na tinanggihan niya ang cooperation dahil gusto nilang ipakita niya ang peklat sa kanyang mukha habang nag-shoot. Kinabukasan, sinabi ni Daetian kay Fai ang tungkol sa pagkatao ni Chugi at lahat ng ginagawa niya sa kumpanya. Nagtataka siya kung bakit kakaiba ang pag-ugali ni Chugi, gayong sinubukan ng lahat na tulungan siya. Ngunit napagtanto ni Fai na nagkukunwari si Chugi at gusto niyang makakuha ng simpatsya mula kay Daetnhin. Sa kabilang dako, nagkunwari si Chugi na umiiyak nang makita si Daetnhin dahil kinokolektahan siya ng lahat sa kumpanya. Upang pasalamatan siya sa pagtulong niya, gusto ni Chugi na i-treat si Etnhin ng hapunan. Nang marinig ito, gusto ni Etnhin na ipaalam ito kay Vivi, ngunit sinabi niya na may date siya. Ngayon, inimbitahan ng ina ni Etnhin si Vivi na magkita. Dahil si Etnhin ay napakamasunurin sa kanya, gusto niyang makipagtulungan silang dalawa upang mapabuti ang relasyon ng mag-ama na sina Etnhin at Denhid. Nang gabing iyon, sinabi ni Chuyi na gusto niyang bilhan siya ni Etnhin ng tiket para sa Ferris wheel. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono na nagsasabing may nangyari kay Vivi, kaya dali-dali siyang umuwi. Pagdating niya, nakita niyang maayos pa rin si Vivi. Ngunit ang nakakagulat ay tinawag niya si Etnhin na nakababatang kapatid. Sinabi niya na siya ay isang suwail na kapatid na tumatangging tawagin ang kanilang ama o tawagin siya na ate. Ngunit ang kanilang relasyon ay napakabuti. Pag-uwi, pinaniwala pa rin ni Etnhin si Vivi na sila ay magkapatid kaya itinago niya ang lahat ng mga kagamitan ng magkasintahan. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag sa telepono na nagsasabing gusto ng kanyang ina na umuwi silang magkapatid. Walang nagawa si Etnhin kundi sundin ito. Hindi niya alam na niloloko lang siya ni Vivi. Pag-uwi, binugbog siya ni Vivi kaya wala siyang magawa kundi tawagin si Etnhin na ama. Lubhang nagulat si Etnhin at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa hapunan, medyo hindi magkasundo ang mag-ama sa usapan, ngunit dahil kinukulong sila ng dalawang leoneses sa magkabilang gilid, medyo natakot sila. Pagkatapos ng ilang kagat, gusto ni Etnhin na umuwi silang dalawa, ngunit dahil sa biyenan, gusto ni Vivi na manatili. Dahil wala siyang magawa, kailangan ni Etnhin na hayaang matulog si Vivi sa kanyang silid. Nairita din si Etnhin na nananatili si Vivi sa kanilang bahay, ngunit nang marinig niya ang ilang payo mula sa kanyang asawa, sinunod din niya ito. Kinabukasan, isinama ni Citrin ang kanyang magiging manugang para mamili. Hindi alam ni Vivi kung hanggang kailan pa niya kailangang magkunwaring may sakit. Kaya sinabi ni Citrin na ituloy lang niya hanggang sasabihin niyang huminto. Nagpasalamat siya sa tulong na ito ni Vivi dahil naging mas maayos ang kanilang pamilya. Umaasa din siya na darating ang araw na maririnig niyang tawagin siya ni Vivi na ina. Sa kabilang banda, sinabi ni Etnhin kay Daetian na nahanap na niya ang babae na nasaktan niya noon. Ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin kay Vivi. Ngunit nang marinig niyang ito ang babaeng nag-apply sa kanyang kumpanya 2 araw na ang nakalipas, naisip ni Daetian na nagkamali siya ng tao. Ngunit naramdaman ni Etnhin na ang lahat ay katulad ng babaeng sinugatan niya sa mukha noon. Ngunit ang naunang liham na ipinadala ni Daetian kay Daetnhin ay hindi pa nababasa, kaya pinayuhan siya ni Daetian na pumunta sa elementary school upang kumpirmahin. Ito ay nagpasindak kay Etnhin dahil sa nakaraan na palagi niyang pinagsisisihan. Bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono na gustong bumalik siya sa kumpanya. Ngunit bago umalis, humingi siya ng tulong kay Daetian na sunduin si Vivi. Sa kumpanya, naiinis si Chuyi sa pag-ugali ni Chit. Ngunit tuwang-tuwa siya na laging nagmamalasakit si Etnhin sa kanya. Pagbalik ni Etnhin, nagkunwari siyang mahina sa harap niya. Nagkunwari siyang natatakot nang may makita siyang insekto sa opisina. Hindi na matiis ni Chuyi at gusto niyang mag-resign dahil sa two-timing na pag-ugali ni Etnhin. May girlfriend na siya, ngunit nakikipag-flirt pa rin sa kanya na nakaririmarim kay Chuyi. Nang makita ito ni Chit, nagkunwari siyang kaawa-awa at sinabing kasalanan niya
niya, kaya pinagtanggol siya ni Tetnhin. Sinabi ni Elthin na siya ang may kagagawa ng peklat sa mukha ni Elchit at umaasa siyang maunawaan siya ng lahat at akuin niya ang lahat ng responsibilidad. Nang marinig ito, wala nang nagawa si Chue kundi mag-sorry kay Elchit. Naramdaman ni Elthin na hindi siya nagulat nang banggitin niya ito, kaya nagkunwari si Elchit na nahulog sa kanyang bisig. Sa ospital, ipinaalam ni Elthin kay Tiangu ang nangyari. Pinaalalahanan siya ni Tian na pag-isipan niyang mabuti ang tungkol sa pagsisisi at pag-ibig na narinig din ni Vivi sa isang tabi. Prangkang inamin ni Vivi na nagpapanggap siyang may sakit dahil gusto ng ina ni Elthin na tulungan siyang mapabuti ang relasyon ng kanilang pamilya. Paglipat ng eksena, dinala ni Tian si Fei para bisitahin si Elchit. Nang umalis si Elthin, nagbago ng ugali si Elchit. Ginawa si Tian na utusan at inutusan siyang bumili ng pagkain para sa kanya. Nang makita ito ni Fei, sinabi niya na umalis na siya at bumili upang makapanatili siya doon. Ngunit nang bumalik siya na may dalang pagkain, hindi ito ang gusto niya. Tinakot siya ni Fei na seryoso ang kanyang sakit at kailangan ng blood at urine test na ikinatakot niya. Nang makita ito, ipinadala siya ni Tiangu upang kumuha ng lahat ng pagsusuri, ngunit kailangang bayaran ni Elchit ang mga gastos na nagpatakbo sa kanya palayo. Sinabi ni Tian na ang lahat ng ito ay dahil sa peklat sa kanyang mukha na ginawa ng kanyang boss noon, kaya nakonsensya siya. Ngunit hindi pa nasasabi ni Elthin ito kay Vivi. Nang marinig ito, ipinaalam ni Fei kay Vivi. Pag-uwi, nakatanggap pa si Elthin ng mensahe mula kay Elchit na nagsasabing pinaalis siya ng landlord. Pakiramdam niya ay pagod na siya at niyakap si Vivi. Dahil sa nakasanayan, pinaplos ni Vivi ang kamay ni Elthin para aliwin siya. Gaya ng dati, nagdikit ang kanilang mga labi kaya napagtanto ni Elthin na niloloko siya ni Vivi. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Elchit at umalis siya. Sinabi ni Vivi kay Citrin na natuklasan ni Elthin ang kanilang plano at lumapit din si Elchit at narinig ang buong kwento. Sa kabilang dako, sinabi ni Elchit kay Tian na si Chuli ay isang fox spirit. Magkatulad ang peklat niya at ni Vivi. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung magkikita silang dalawa. Pagkatapos, tumawag si Tian at sinabi kay Vivi ang lahat ng itinago ni Elthin sa kanya. Agad na pumunta si Vivi sa kumpanya at nagtanong tungkol sa bagong empleyado, ngunit walang naglakas loob na sabihin sa kanya. Umalis si Vivi na malungkot sa pag-aakalang nagkamali si Elthin sa pagkilala sa kanya bilang ang babae noon kaya siya minahal. Nang makita niya si Elthin na tumutulong kay Elchit na maglipat ng mga gamit, hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon na nagdulot ng pagbabalik ng kanyang dating sakit at siya ay bumagsak. Nang magising si Vivi, kinilala niya si Tian bilang kanyang kasintahan. Kasalukuyan, itinuturing ni Vivi si Elthin na kanyang nakatatandang kapatid at si Elchit naman ay anak na babae ni Kitrin. Naiinis si Elthin na itinuturing niya si Tian bilang kanyang kasintahan at si Elchit naman ay ang kanyang kasintahan. Ngunit sinabi ng lahat na ito ay kasalanan niya, kaya wala siyang masisisi kundi ang sarili niya. Sinabi ni Tian na kung hindi inaalagaan ni Elthin si Vivi, hayaan na lang siyang gawin ito. Pakiramdam niya ay hindi talaga mahal ni Elthin si Vivi at hindi rin sila magkatugma. Pag-uwi, tiningnan ni Tian ang name tag at naalaala ang nangyari noon. Dahil sa isang aksidente, nabangga niya si Elchit kaya siya natumba, ngunit humingi na ng tawad si Tian. Ngunit pagkatapos ay pinuntahan siya ng grupo ng mga tao at inakusahan siya na siya ang nagsabi sa teacher. Dumating si Vivi upang tulungan si Elchit, ngunit nagkaroon ng aksidente. Binigyan niya si Elthin ng liham upang mas maunawaan ang lahat, ngunit hindi ito tiningnan ni Elthin. Sa kumpanya, galit na itinapon ni Elthin ang lahat ng regalo ni Tian sa kanya. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Vivi, ngunit si Tian na ang nag-aalaga sa kanya na ikinainis niya. Dinala ni Tian si Vivi upang maglibang, kaya sinundan din sila ni Elthin. Nang makita ito ni Elchit, sinubaybayan niya silang tatlo. Patuloy na binalaan ni Elthin si Vivi na masamang tao si Tian at hindi niya pinapayagan na mahalin niya ito. Pagkatapos, hinila ni Tian si Elthin sa isang tabi. Sinabi niya na dahil itinuturing si Vivi na kanyang nakatatandang kapatid at siya ang kanyang kasintahan, mas mabuti pang makipaghiwalay na si Elthin dahil ito na ang huling beses na tutulungan niya ito. Alam din ni Tian na sinusubaybayan sila ni Elchit kaya binigyan niya ito ng cotton candy. Nang ihatid ni Elthin si Vivi sa sasakyan, tumanggi siyang umupo sa upuan sa harap dahil iyon ay para sa sister-in-law. Dali-daling nagpaliwanag si Elthin na wala silang relasyon ni Elchit, ngunit hindi pa niya nakita na naging ganito siya attentive at thoughtful sa sinuman. Sa kumpanya, tinawag ni Chuli si Elchit sa kanyang opisina para mag-usap. Sinumbatan ni Chuli si Elchit na sinira nito ang kanyang plano na pinagsikapan niya sa loob ng mahabang panahon. Dapat sana ay ibang trabaho ang ipapagawa kay Vivi ni Linran, pero ni hindi man lang ito pinansin. Kahit na si Linran ang nag-upa, dahil mayroon siyang tongze na sumusuporta sa kanya, hindi na siya takot kahit kanino sa kumpanya. Sa puntong ito, bumalik na sa kumpanya si Tongze at gusto niyang samahan siya ni Vivi upang makilala ang kanyang pamilya. Pero nang ipakilala, agad na umalis ang mga magulang ni Tongze dahil sa pagkadismaya. Sinabi ni Tongze
Tongze kay Vivi na si Zuki ang kasintahan niya, pero dahil bumalik ang dati niyang sakit, gusto niya itong magpanggap na kasintahan niya sa harap ni Zuki. Sa hapunan, nang makita ni Vivi na hindi na kumakain si Zuki, hindi na rin siya kumain at nagkunwari siyang naawa, kaya nagalit ang tiyuhin. Nang makita ito ni Zuki, dinala niya ang mangkok ng lugaw at inaliw ang tiyuhin. Dahil dito, naisip ng tiyuhin na isa siyang mabuting babae. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang katulong na si Lixiang upang imbestigahan si Vivi. Noong una, alam na ni Jin Sixuan na gusto ni Zuki ang tiyuhin, pero ginagawa lang niya ito para makita ng tiyuhin na gusto niya si Jin Sixuan. Humingi rin ng tawad si Zuki dahil nasaktan siya nito. Nagpalit ng eksena, naghanap ang tiyuhin at nakita niya si Zuki na lasing. Sa sandaling ito, tumawag din si Vivi kaya kailangan siyang umalis at kausapin ito, na nagdulot ng kalungkutan at pag-iyak kay Zuki. Naramdaman din ni Gihan na ang anak niyang si Jin Sixuan ay talagang masama. Pagkatapos, uminom siya ng alak kasama ng ibang lalaki para sadyang akitin si Jin Sixuan. Nang makita niyang sumasandal siya sa balikat ng iba, hindi na nakayanan ni Jin Sixuan at lumapit siya para babalaan ito. Nang sumandal siya sa kanilang dalawa, naglakas loob silang yakapin ang isa't-isa. Ngunit nang bumalik ang tiyuhin, hindi niya nakita si Zuki. Ngayon, may gustong umakit kay Zuki, kaya dumating din ang tiyuhin sa tamang oras. Binalaan niya ang lalaki at itinulak ito patungo sa wine rack. Nang makita niyang puro mamahaling alak ang naroon, hinamon niya ang tiyuhin kung may gagawin ba ito sa kanya. Pero para kay Zuki, sinipa niya ito at sinabing babayaran niya ito, kaya natakot ang lalaki. Sa kanilang pagbalik, sinubukan ng tiyuhin na ipaliwanag na si Vivi ay assistant manager lang niya at hindi ang hipag na iniisip niya. Inamin ni Zuki na gusto niya ang tiyuhin, pero sila ay magkapatid at hindi sila pwedeng mag-ibigan. Pag-uwi, gustong halikan ng tiyuhin si Zuki. Dahil hindi niya na mapigilan ang sarili, pumayag siya at hinalikan ito. Kinaumagahan, nang magkita ulit sila ng tiyuhin, medyo nahihiya si Zuki. Naalala na niya ngayon na sila ni Jin Sixuan ay magkaibigan lang at si Vivi ay katrabaho niya. Ngunit itinuturing pa rin ni Zuki ang tiyuhin na kuya, kaya kailangan lang nilang pigilin ang kanilang pag-ibig. Sa kumpanya, lumapit si Vivi ng paarte at nakita niya na nandoon din si Zuki. Gusto niyang tawagin siya ni Zuki na hipag, pero sinabi ni Zuki na siya ay assistant lang ng tiyuhin. Sinabi ni Vivi na mamaya ay kakain sila ng tanghalian ng tiyuhin at sinadya niyang ipakita ang singsing na nakuha niya noon mula sa tiyahin ng tiyuhin. Nais ni Zuki na isauli niya ito, pero inisip ni Vivi na sinisira niya ang kanyang kaligayahan. Minamaliit ni Vivi si Zuki dahil hindi raw siya itinuturing na anak ng tiyuhin at sa sandaling iyon, lumapit ang tiyuhin. Inutusan niya si Vivi na tanggalin ang singsing sa kanyang kamay dahil napakahalaga nito sa kanilang pamilya. Ang singsing na ito ay ibinibigay lang sa manugang ng kanilang pamilya at hindi siya karapat-dapat isuot ito, kaya napahiya siya. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Zuki at gusto niyang isuot niya ito. Nang bumalik ang tiyuhin, inamin din niya na katrabaho lang niya si Vivi. Nang malaman ni Jin Sixuan na si Vivi ay nagpapanggap lang, gusto niyang imbestigahan si Zuki. Sa kaarawan ni Zuki, nagdaos ang lahat ng isang marangyang pagdiriwang para sa kanya at hindi maaaring mawala si Vivi. Ang mag-ama ay hindi alam kung paanong ang regalo nila kay Zuki ay pareho. Nang makita ito, ibinalik ni Zuki sa tiyahin ang isang kwintas bilang regalo. Pagkatapos, nagpunta si Vivi sa tiyuhin at sinabing gusto niya ito. Nang tanggihan siya nito, ginamit niya ang kanyang peklat sa mukha at nagkunwaring kaawa-awa. Ngunit ngayon, hindi na tulad ng dati ang tiyuhin, hindi na siya natatakot sa mga ganitong bagay. Kung si Vivi talaga ang babae noon, babayaran niya ito, pero hindi maaari ang pag-ibig. Nagalit ito at umalis siya, itinulak si Zuki sa lawa. Nang makita ito ng dalawang binata, tumalon sila at lumangway upang sagipin siya. Dahil hindi nagustuhan ni Gihan ang nakita niya, sinipa niya rin si Vivi ng walang awa. Dahil sa pagkabasa, nalantad ang peklat na pampaganda ni Vivi at nalaman ng lahat na siya ay isang impostor. Nang gabing iyon, pagkagising ni Zuki, naalala niya ang mga nakaraang nangyari sa kanya. Nagpunta siya sa tiyuhin at sinabi niya rito na bumalik na siya sa normal at umaasa siyang papayagan sila na maging magkasama ng tiyuhin. Bagaman mahal niya si Zuki at itinuturing siyang bahagi ng pamilya sa loob ng mahabang panahon, ayaw ng tiyuhin na magkasama silang dalawa. Nang malaman ng asawa niya na umalis si Zuki, nagalit ito at sinumbatan siya dahil pinigilan niya ang dalawa. Nang nagpunta ang tiyuhin sa kanya, ipinakita niya rito ang profile ni Zuki at siya ang babae noon. Ang dahilan kung bakit niya pinipigilan ang dalawa ay dahil ayaw niyang habang buhay siyang makonsensya sa tuwing makikita niya ito. Hindi rin niya maisip kung ano ang iisipin nito tungkol sa kanya kung malalaman nito ang katotohanan. Pinayuhan niya si Tongze na tapusin na ang relasyon niya kay Zuki, pero sisiguraduhin niyang magiging komportable ang buhay nito habang buhay. Dahil sa katotohanang sinabi niya, napilitang pag-isipan ito ni Tongze. Pagkatapos, pinuntahan ni Tongze si Zuki. Sinabi niya na noong una, pagkatapos ng kanyang aksidente, nag-away ang kanyang mga magulang dahil sa diborsyo, dahil walang nag-alaga sa kanya. Pagkatapos, nagkaroon sila ng mas masayang bagong pamilya. Tinanong siya ng tiyuhin kung paano kung nagpakita ang taong nagdulot ng peklat sa mukha niya noon. Nang marinig ito, sinabi ni Zuki na galit siya sa lalaki at ayaw niyang makita ito. Dahil sa kanya, nagkaroon
magkaroon ng maraming pagbabago ang buhay niya. Nang marinig ito, tumahimik ang tiyuhin at hindi sinabi sa kanya ang totoo. Kinaumagahan, umalis din si Vivi sa kumpanya. Dahil hindi na niya kailangang alagaan si Lixiang, bumalik sa orihinal ang kanyang sweldo. Nang makita ang litrato ni Zuki, nalaman ni Tongze na kinumpirma ito ni Jin Sixuan noon. Ngunit hindi ito sinabi ni Jin Sixuan noon, kaya hindi niya alam ang katotohanan. Bukod pa rito, lumabas din si Vivi noon kaya hinayaan siya ni Jin Sixuan na pumili kung ano ang nasa isip niya at nakatulong ito sa kanyang matuto ng aral. Nagdesisyon si Tongze na sasabihin niya ang totoo kay Zuki. Nang gabing iyon, dumating si Zuki sa lugar na pinag-usapan ni Tongze. Sinabi niya na ang taong nagdulot ng pinsala noon ay matagal nang nagsisisi sa kanyang ginawa. Hindi pa niya naaamin na siya si Zhangju nang lumapit si Jin Sixuan, kaya inakala ni Zuki na siya si Zhangju. Nang makita ito ni Jin Sixuan, inako niya na siya ang taong iyon para matulungan si Tongze na protektahan ang pag-ibigan nilang dalawa. Gustong-gusto ni Tongze na sabihin ang totoo kay Zuki, ngunit nanatili siyang tahimik. Pag-uwi, hindi alam ng dalawang binata kung ano ang magiging resulta kung sasabihin ang totoo, kaya hinayaan na lang nilang magpanggap si Jin Sixuan na si Zhangju. Nang malaman ito ni Gihan, pinuntahan niya si Jin Sixuan at sinumbatan dahil sinabi niya ang totoo kay Zuki. Inisip niya na kailangan lang nitong palihim at tratuhin ng mabuti si Zuki tulad ng dati. Bago umalis si Tongze, pinaalalahanan siya ni Jin Sixuan na sikaping itago ang katotohanan ito. Kinaumagahan, nagpunta si Tongze sa bahay ni Zuki upang makilala ang kanyang ina. Dahil sa kaba na baka makilala siya ng ina, lumuhod siya para batiin ito. Sa silid ni Zuki, nakita ni Tongze ang tirintas nito noon. Nang tanungin ng ina niya ang tungkol sa kanilang relasyon, kinabahan ang binata, kaya naunahan ng dila ang isip. Pagbukas pa lang ng bibig ng ina, sinabi niyang magpapakasal na sila. Gustong-gusto ng mga magulang niya si Zuki at sa hinaharap, lahat ng ari-arian niya ay ipapangalan dito. Pag-uwi, sinabi ni Tongze sa kanyang ama na mag-aayos na sila para bumalik sa sarili nilang bahay. Nang marinig ito, ayaw niyang umalis ang anak niya pero hindi niya alam kung paano magsalita. Hinabol ni Zuki ang ama para humingi ng pahintulot na bigyan siya ng pagkakataong makasama si Tongze. Pagkatapos mag-isip, pumayag din ang tiyuhin. Nang umalis ang magkasintahan, medyo naging malungkot ang bahay dahil hindi pa rin umuuwi ang asawa niya. Nagpalit ng eksena, nakaupo si Zuki at naglalaro kasama ng kanyang mga kaibigan at sinabing gusto niya ng panda. Nang marinig ito, inutusan ni Tongze si Lindran na mag-book ng tiket para sa kanilang dalawa na ikinagalit nito. Pinaalalahanan ni Lindran si Tongze na mayroon pang ibang pulong bukas, kaya sinabi ni Zuki na unahin muna niya ang trabaho. Pagkalabas nilang dalawa, napansin din ng mga kaibigan ni Zuki na gusto ni Lindran si Tongze. Hindi maintindihan ni Lindran kung bakit nilabag ni Tongze ang kanyang panuntunan para kay Zuki. Ngunit sinabi nito na gumagawa siya ng sorbetes, kaya para iyon sa kanya. Alam niya ang tungkol sa paglilihim ni Lindran na dinala si Vivi. Dahil matagal na silang nagtatrabaho ng magkasama, hindi na niya ito sinundan at ililipat siya sa Fintech Group. Nang makita ni Daffy at Gihan na nag-uusap silang dalawa sa labas, naging interesado sila sa relasyon ni Tongze at Zuki. Inisip nila na baka may kasalanan si Tongze kay Zuki kaya ganito siya kabait. Para malaman ang totoo, nagpunta si Daffy kay Lixiang at tinanong kung may inilihim ba ito sa kanya. Dahil dito, kinabahan si Lixiang at ininom niya ang lahat ng natirang gatas at inamin niyang gusto niya ito. Ngunit hindi iyon ang gustong itanong ni Daffy kaya nahiya silang dalawa. Pag-uwi ni Zuki, pinalitan ni Tongze ang kama at ginawa itong doble at mayroon siyang sorpresang regalo para rito. Sa ilalim ng romantikong tanawin, inakala ni Zuki na magpo-propose ito sa kanya kaya kinuha niya ang takip ng bote bilang singsing at isinuot sa kamay nito. Sa ilalim ng napakagandang kapaligiran, nag-propose si Tongze kay Zuki kasabay ng mga pangako na aalagaan niya ito habang buhay. Dahil sa pag-ibig, pumayag si Zuki sa proposal na ito. Kinaumagahan, nang tulungan ni Zuki si Tongze na magpahid ng cream, hindi na nila nakayanan at nagyakapan sila. Naghalikan silang dalawa mula sa loob hanggang sa labas, at kahit nagkabanggaan, nagpatuloy silang dalawa at nalunod sa pag-ibig. Sa kabilang banda, nang magising si Lixiang, nakita niya na nasa bahay siya ni Daffy. Naalala niya na nagtapat siya at hinalikan si Daffy kagabi, kaya nahiya siya at humingi ng tawad. Pero nagustuhan ito ni Daffy kaya kusa niya itong hinalikan. Pagkatapos, dinala ni Tongze si Zuki upang magparehistro ng kasal, pero naisip nito na masyadong nagmamadali. Sinabi niya na ang pagpapakasal ay parang pagpahid ng cream, kailangan itong gawin ng paunti-unti. Pero gusto ni Tongze na pagsamahin ang lahat kaya agad silang nagparehistro. Nang gabing iyon, gusto ni Gihan na makipaglapit kay Jin Sixuan, pero nahiya ito at sinabing gabi na at kailangan na silang umuwi. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, nagkaroon ng problema ang kotse niya, kaya natuwa si Gihan dahil magkasama na naman sila. Nang maglakad-lakad silang dalawa, nagsimula na ring kumulog at kumidlat. Kaya pumasok silang dalawa sa isang hotel upang manatili, ngunit lahat ay sumuporta kay Gihan dahil isa na lang ang natitirang kwarto. Walang magawa, kailangan lang ni Jin Sixuan na umupa ng isang kwarto, ngunit hindi niya inaasahan na isa pala itong love room. Sumumpa si Gihan na hindi siya ang nag-ayos ng lahat, ngunit nang mahulog ang kanyang handbag, mayroong nakitang isang
isang sexy na robe sa loob kaya nahiya siya. Nang makita ni Gihan si Jin Sik-suan na walang damit, natulala siya at nakatuon lang sa katawan nito. Nang maligo siya, nag-makeup pa siya para maghanda sa isang passionate na gabi. Hindi niya inaasahan na nang hiramin niya ang telepono ni Jin Sik-suan, nakita niya ang mensahe nitong Ze at nalaman niya na siya pala si Zhangju. Dahil dito, nagalit si Gihan dahil nilinlang ng dalawang lalaki si Zuki. Pagkatapos, pinatulog niya si Jin Sik-suan sa sofa, habang siya naman ay natulog sa kama. Kinaumagahan, pumunta ang magkasintahan sa kumpanya at nag-anunsyo na sila ay kasal na at nagbigay ng regalo, kaya natuwa ang lahat. Inakala nila na ipinanganak na ang kambal sa pagkakataong ito. Ngunit nang buksan, ilang kendi lang ang nakita. Pagkatapos, galit na nagpunta si Gihan upang pagsabihan si Tongze tungkol sa panloloko niya kay Zuki. Sa sandaling ito, pumasok din si Zuki at balak ni Gihan na sabihin ang totoo. Ngunit nang makita niya na nagparehistro na ang dalawa, hindi na niya ginawa. Nang gabing iyon, pagbalik ng magkasintahan sa bahay, nahiya sila nang makita ang double bed. Pagkatapos, nag-push up si Tongze bilang paghahanda, habang si Zuki naman ay nag-makeup para sa isang passionate na gabi. Sa simula, medyo nahihiya silang dalawa, ngunit pagkatapos, nangyari na ang dapat mangyari. Kinaumagahan, paggising ni Tongze, handa na ang agahan ni Zuki. Nang umalis ito para magtrabaho, maingat pa niyang inayos ang kurbata nito. Nang magpalit siya ng damit, hindi niya inaasahang nakita niya ang bag na iniwan ni Tongze sa closet. Iyon ang bag na regalo niya kay Zhangju noon. Tinawagan ni Zuki si Jin Sik-suan at tinanong tungkol sa bag, pero wala itong alam tungkol dito. Dahil dito, nagduda siya at tiningnan muli ang impormasyon ni Tongze. Nang makatanggap ng mensahe, tinawagan ni Tongze si Jin Sik-suan at nalaman niya na itinapon ni Zuki ang bag dahil dito, naging tahimik ang pagkain ng magkasintahan. Hating gabi na nang bumaba si Tongze sa basurahan para hanapin ang bag noon. Sa wakas, nakita niya ang bag at nasaksihan ni Zuki ang eksena. Kinaumagahan, nagpunta si Zuki sa opisina ni Tongze at dinala naman ni Linran ang mga dokumento para dito. Mukhang may masamang plano ito para sa kanilang dalawa. Pagkatapos, sinabi niya kay Zuki na si Tongze ang si Zhangju upang paghiwalayin silang dalawa. Pag-uwi ni Zuki sa bahay ng kanyang ina, tinanong niya kung bakit nagdiborsyo ang dalawa noon. Sinabi ng kanyang ina na wala na silang pagmamahalan sa isa't isa, kaya nagdesisyon silang maghiwalay. Nang makita ito ng ina ni Zuki, inakala niyang may problema sila ni Tongze, ngunit nagsinungaling siya at sinabing wala. Pagpalit ng eksena, nang pumunta siya sa bahay ng mga magulang ni Tongze, binigyan din siya ng regalo ng kasal ng dalawa. Sinabi ni Zuki sa tiyuhin na alam na niya ang buong katotohanan. Gusto niyang malaman kung pumayag ba ito na maging magkasama sila ni Tongze para magbayad ito sa kanya. Inamin din ngayon ng tiyuhin na pinigilan niya ang dalawa noon dahil ayaw niyang makonsensya si Tongze kapag humarap sa nakaraan. Masyadong komplikado ang pamilya niya noon, pero dahil kay Zuki, nagkalapit sila ng kanyang anak. Ramdam niya na dahil kay Zuki, mas naging positibo ang pagbabago ni Tongze, kaya wala na siyang dahilan para pigilan pa sila. Ngayon, si Tongze naman ang hindi nakakaalam na alam na niya ang katotohanan, kaya pananatilihin nilang lihim ito. Sa kumpanya, hindi pa rin alam ni Tongze na alam na ni Zuki na siya si Zhangju at nag-iisip siya ng paraan para itago ito sa gaganaping kasal. Ayaw niyang makita ni Zuki ang regalo ng kasal mula sa kaibigan niya noong elementarya. Hindi inanyayahan ni Tongze ang kanyang mga kaibigan noong elementarya dahil tinatawag siya ng lahat na Zhangju. Ngunit magdudulot ito ng kakaunting tao sa kasal niya dahil napakarami ng kanyang mga kaibigan noong elementarya. Nang makita ito, gusto agad ni Tongze na imbitahan ang buong kumpanya ng katuwang para dumalo sa kasal. Nang tinanggal niya ang pangalan sa wedding statue nilang dalawa, dumating din si Zuki. Nang makita ni Zuki ang estatwa, nagtaka siya kung bakit putol ang isang kamay ng groom. Nang makita ito, sinabi ng empleyado na ang ibig sabihin nito ay hiling na ang pag-ibig nila ay tulad ng sa Condor Heroes upang tulungan si Tongze. Pagkatapos, nag-usap-usap silang lahat para planuhin ang gaganaping kasal. Para pasalamatan ang lahat, sinabi ni Tongze na si Jin Sik-suan ang magpapainom sa lahat ngayon. Para makaganti kay Tongze, pinakain siya ni Jin Sik-suan ng mapait na marmalade kaya hindi niya ito malunok. Sa sandaling ito, dumating si Linran nang hindi inaanyayahan at nagdala ng alak. Sinadya niyang lasingin si Tongze para umamin itong siya si Zhangju. Pero nang inumin ng dalawang binata ang tubig na may alak, naibuga nilang lahat. Gusto ni Jin Sik-suan na balikan ang mga nakaraang tanong, kaya sa pagkakataong ito, inamin ni Tongze na siya ang nagdulot ng peklat kay Zuki, na ikinagulat ng lahat. Nang makita niya na nakatulog ang dalawang binata sa mesa, tinawagan ni Zuki si Gihan para sunduin si Jin Sik-suan. Kinaumagahan, paggising ni Tongze, tinawagan niya si Lixiang at inutusan itong sabihin ang mga nangyari kagabi. Pero dahil hindi niya alam kung dapat ba siyang maglihim dito, nag-leave si Lixiang ng ilang araw. Pagkatapos, tinawagan din ni Tongze si Jin Sik-suan at tinanong ang isa't-isa kung baka nakapagsalita sila kagabi habang lasing. Sa sandaling ito, pumasok din si Gihan kaya natakot si Jin Sik-suan. Sinumbatan niya si Jin Sik-suan na mahina ang kanyang tolerance sa alak at nalasing na sa 3 cup ng alak na nagresulta sa hindi makontrol na pag-ugali. Nang marinig ito ni Jin Sik-suan,
inisip niya na lumampas siya sa limitasyon kay Gihan at sinabing pananagutan niya ito. Nang marinig ito ni Gihan, tuwang-tuwa siya at gusto niyang makipag-make out dito. Nang gabing iyon, nakipagkita si Zuki kay Jin Sixuan. Sinabi niya na sinabi na ng dalawa ang lahat kagabi habang lasing. Pero bago pa iyon, alam na niyang si Tongze ang si Zhangju na nanakit sa kanya noon. Nagpasalamat si Zuki kay Jin Sixuan dahil inako niya na siya si Zhangju noon dahil gusto lang niyang protektahan ang pag-iibigan nilang dalawa ni Tongze. Kasabay nito, hinintay ni Gihan si Jin Sixuan sa opisina niya at dahil hindi ito bumalik, kinalkal niya ang mga gamit sa closet. Nagulat siya nang makita niya na puro couples items ang naroon at kinuha niya ang jigsaw puzzle para buuin. Nang mabuo niya ang ilang piraso ng earrings, hindi makapaniwala si Gihan dito. Nang makabalik si Jin Sixuan, sinermunan siya ni Gihan dahil naglakas loob itong maging two-timer. Hindi alam ni Jin Sixuan kung paano magpapaliwanag, ngunit sinabi niyang mayroon siyang mahalagang bagay kaya nakipagkita siya kay Zuki. Hindi pa rin naniniwala si Gihan at umalis siya ng galit. Pinuntahan niya si Tongze at ibinuhos ang lahat ng mga gamit at tinanong kung sino ang nagbigay niyon kay Jin Sixuan. Dahil dito, hindi na makapagsalita si Tongze sa kanya dahil iyon ay mga gamit na regalo niya kay Zuki pero pansamantalang iniwan lang kay Jin Sixuan. Ngayon lang nalaman ni Gihan na nagkamali siya ng pagkakaintindi. Ngunit nang magligpit siya, hindi inaasahang nakita ni Tongze ang name tag noon kay Jin Sixuan. Ngayon, naintindihan na rin ni Tongze ang lahat na si Jin Sixuan pala ang may kagagawa noon. Agad na nagalit si Tongze at pinuntahan si Jin Sixuan. Ipinakita niya ang name tag noon at tinanong si Jin Sixuan kung bakit niya ito inilihim sa kanya sa loob ng maraming taon. Ginawa lang daw iyon ni Jin Sixuan para sa ikabubuti ni Tongze, pero naisip ni Tongze na iyon lang ang paraan ni Jin Sixuan para tumakas sa responsibilidad at makipag-ibigan. Nag-away ang dalawang binata mula sa loob hanggang sa labas at kinuhanan pa ng video ng empleyado. Dahil dito, pinuto ni Tongze ang relasyon niya kay Jin Sixuan. Pag-uwi, sinumbatan ni Jin Sixuan si Gihan na dahil sa kanya, naging magulo ang lahat. Pagkatapos, gusto niyang puntahan si Tongze, pero inutusan ni Tongze si Lixiang na paalisin siya dahil nag-aaway na silang dalawa. Kinaumagahan, hinarangan ni Jin Sixuan ang pinto ng bahay ni Tongze, kaya hindi ito makapasok sa trabaho at tinawagan niya si Lixiang upang dalhin ang mga dokumento sa kanya. Ngunit maaga nang inayos ni Lixiang na dalhin ni Jin Sixuan ang kurbata ng kasal kay Tongze. Humingi ng tawad si Jin Sixuan kay Tongze kahit huli na, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin para mapatawad siya ni Tongze. Hindi na pinansin ni Tongze ang nangyari noon at gusto niyang malaman kung ang pagtrato ba ni Jin Sixuan sa kanya ay dahil magkapatid sila o para makabawi. Sa sandaling ito, lumabas din si Zuki at tinanong si Tongze kung ang sa kanilang dalawa ba ay pag-ibig o bayad pinsala. Nang makita ni Shenyi na alam na niya ang lahat ng katotohanan, hiniling niya nakalimutan niya ang nakaraan. Ngunit naramdaman ni Meng Hui na ang dahilan kung bakit nagmahalan silang dalawa noon ay dahil gusto niyang bumawi sa pinsalang nagawa niya noong taong iyon. Nang inakala niyang hindi siya ang dating babae, iniwan niya siya. Baka dahil lang sa peklat sa mukha niya, kaya siya nakipagrelasyon kay Meng Hui, kaya hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit sa kasalukuyan, malungkot siya at galit sa kanya. Kinabukasan, nang magising si Shenyi, nakita niyang kakaiba si Meng Hui. Pagkatapos nilang mag-usap, nalaman niyang nagbalik ang kanyang dating sakit at inakala niyang 0 taon na silang kasal. Biglang tumawag siya kay Xiang Jiang at hiniling sa kumpanya na isaayos ang lahat hanggang sa taong 2030. Ngayon si Meng Hui ay hindi na nagme-make up para itago ang peklat. Ito ay ikinagulat ni Shenyi na nagpaalala sa kanya. Ngayon si Meng Hui ay hindi na nagkulong dahil sa peklat kundi nagtiwala pa na kumuha ng larawan para ipakita sa kanya. Nang makita ni Ling Jiao si Meng Hui na pumunta sa kumpanya, alam niyang nagbalik ang kanyang dating sakit at lumapit para inisin siya. Binalaan ni Shenyi siya na huwag saktan si Meng Hui, ngunit sinabi niya na gusto niyang bumawi sa kanya. Pagkatapos, lahat ng ulat ng kumpanya ay binago sa taong 2030. Ngunit marami nito ay sinisisi ni Meng Hui dahil sa loob ng 0 taon ang kanilang kumpanya ay walang pag-unlad at sa halip ay nahuli sa merkado. Ang patuloy na kritisismo kay Ling Jiao ay labis na nagpagalit sa kanya. Nang makita ni Meng Hui na hindi nagbago ang sweldo ni Xiang Jiang, ginawa niya itong kanyang katulong. Sa pagpupulong, biglang dinala ng kasosyo ang kontrata ng kasal ng magkasintahan na ikinagulat ng lahat. Sa nakita niyang kontrata sa harap niya, nagpanggap lang si Shenyi na gusto niyang ipagdiwang ang kanilang ika-negatibo 0 anibersaryo ng kasal. Ngunit gusto ni Meng Hui na maghiwalay sila dahil wala na siyang nararamdamang pag-ibig para sa kanya. Apat siya na pinakasalan siya ni Shenyi para lang bumawi dahil sa peklat na idinulot nito upang patunayan ang pag-ibig. Dinala ni Shenyi si Meng Hui sa mga lugar na pinuntahan nilang dalawa. Ngunit nakita ni Meng Hui na walang espesyal sa mga lugar na ito. Pagbalik sa bahay, ayaw na ni Meng Hui na magkasama sila kaya umalis siya. Dahil hindi siya mapakali na hayaan siyang manatili sa hotel, pinayagan niya lang siyang manatili sa bahay ni Suyan. Kinabukasan, sinabi ni Shenyi kay Itao ang tungkol dito. Sinabi niya na ang problema nilang dalawa ngayon ay nagdududa na si Meng Hui sa kanilang pag-ibig.
Hindi dapat umiwas si Shen Yi dito, ngunit dapat niyang sundin ang kasalukuyang kahilingan niya na makipaghiwalay. Walang ibang paraan para malutas ang problemang ito, kung hindi, ang sakit ni Meng Hui ay magiging maseryoso. Nagbago ang eksena, nagpa siya ang magkasintahan na sumang-ayon sa diborsyo. Ngunit sinabi ng abogado na kung ang isa sa kanila ay may problema sa pag-iisip, ang kasal ay napakakomplikado. Dahil dito, hindi maintindihan ni Meng Hui kung sino ang may sakit sa pag-iisip kaya inako ni Shen Yi na siya ang mayroon. Bago pumasok sa proseso ng diborsyo, sinabi ng abogado na kung ang isang partido ay may sakit sa pag-iisip, ang diborsyo ay magiging napakagulo. Nang malaman ni Meng Hui ang tungkol dito, nag-aalala siyang nagtanong kay Shen Yi kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na mayroon siyang stress disorder. Sinabi ni Shen Yi na natatakot lang siyang mag-alala sa kanya si Meng Hui. Pagkatapos magsalita, nagpanggap siyang nawala ng malay at hinimatay dahil sa stress disorder. Wala silang magawa kundi hayaang umalis muna ang abogado at ipagpaliban ang pagdinig sa diborsyo. Hindi maintindihan ni Tao kung bakit gumamit si Shen Yi ng ganoong panlilinlang at naramdaman din niya na ang paraan ng pagpapaliban na ito ay maaaring hindi magtatagal. Ngunit naramdaman ni Shen Yi na mali si Tao. Bakit sa tuwing nagkakaganoon si Meng Hui dati, pinipili ng lahat na makipagtulungan upang linlangin ang sarili niya para hayaang mabuhay si Meng Hui sa ilusyon at matugunan ang kanyang kagustuhan. Kaya sa pagkakataong ito, nagtitiwala siyang malulutas niya ng lubusan ang stress disorder ni Meng Hui. Kinabukasan, nang magtrabaho si Meng Hui, hiniling niya kay Jing Jiao na ibalik ang lahat ng oras 10 taon na ang nakalipas. Sinabi rin niya na hindi siya makikialam sa relasyon ni na Jing Jiao at Shen Yi dahil 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos sabihin ito ni Meng Hui, kaagad na nagdala si Jing Jiao ng pagkain upang makita si Shen Yi at pagkatapos ay dumating din si Meng Hui. Ngunit gusto lang ni Shen Yi na kainin ang pagkain na ginawa ni Meng Hui at kinain pa ang ampalaya na hindi niya gusto. Dahil dito, nagalit si Jing Jiao at umalis. Pagkatapos ng trabaho, mayroon na namang ibang ideya si Jing Jiao at binigyan niya si Shen Yi ng maraming dokumento para sa pansamantalang overtime. Jing Jiao ay walang masabi. Kinabukasan, bumalik ang wedding organizer sa kumpanya at tinanong si Shen Yi kung magkano ang binayaran niya para sa mahigit 30,000 bulaklak. Bumulong si Shen Yi sa organizer na kinansela na ang kasal. Ngunit lumapit si Meng Hui at nalaman niyang inanyayahan niya ang wedding organizer na ito para sa kasal. Nang marinig ito, sinamantala ni Shen Yi ang pagkakataon na mag-propose kay Meng Hui at gustong mag-honeymoon. Ngunit inanyayahan ni Meng Hui ang kanyang mga kaibigan na sumama at hindi alam ni Shen Yi kung ano ang gagawin kundi pumayat. Kaya di nagsimula ang 6 na tao na mag-honeymoon. Sa gabi, nagmungkahi si Ruan Lei ng isang laro. Ang bubunot ng numero siyam ay matutulog sa isang silid kasama niya. Sa pagsasaayos mula kay Xiang Jiang, magkasama si Ruan Li at Suyan sa isang silid. Ito ang nais ni Ruan Li. Sa loob ng silid, nagyakapan at nag-usap silang dalawa pagkatapos ay naghalikan ng maalab. Sa kabilang banda, magkaiba ang mag-asawang Meng Hui at Shen Yi. Sinubukan niyang magbigay ng romantikong sorpresa para kay Meng Hui. Ngunit nang pumasok siya, nagpakita siya ng kawalang interes sa ganitong uri ng romansa. Hindi sinasadyang katapon pa niya ang alak sa kumot. Ang resulta, ang dalawang pares ay maalab, habang ang pangunahing mag-asawa ay kailangang mag-alala tungkol sa kumot buong gabi. Kinabukasan sa biyahe, nag-imbita ang lahat sa isa't isa na pumunta sa bar para magsaya. Nagkataon na ang dalawang taong nakipag-away kina Tao at Xiang Jiang ay nandoon din. Nakita ng mga taong ito si Tao na balak pumasok, kaya pinigilan siya ni Xiang Jiang. Sa gitna ng pagtutulakan, tumalsik ang bote ng alak kay Meng Hui. Mabuti na lang at nasalo ni Shen Yi. Nang makita niya na nasugatan ang kanyang kasintahan sa kamay, nalungkot si Meng Hui at dinala siya upang magpahinga at umuwi pagkatapos ng magulong biyahe. Kinabukasan, nagluto si Meng Hui ng almusal para kay Shen Yi para magpalakas. Hindi lang iyon, nakita rin niya na mahaba ang buhok nito, kaya ginupitan niya ito. Dahil ginupit ni Meng Hui ang buhok ni Shen Yi, nakita ito ni Jing Jiao at gusto siyang dalhin sa isang bagong barbero at sinabi rin na mayroon siyang mahalagang sasabihin sa kanya. Nahulaan ni Shen Yi kung ano ang gusto niyang sabihin at diretsahan siyang tinanggihan. Iniisip ang lahat ng kanyang naiambag sa kumpanya at kung gaano kahirap na makuha ang relasyong ito. Hindi siya makabitaw. Kaya nagpa siya si Jing Jiao na magbitiw. Nagbago ang eksena, lumapit si Tao kay Shen Yi upang magtanong. Noong panahong iyon sinabi niya na hanggagi naniniwala si Meng Hui na mahal nila ang isa't isa. Maaari siyang gumaling mula sa kanyang stress disorder. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito gumagaling? Nararamdaman ni Suyan na ang peklat sa mukha ni Meng Hui ang tunay na sakit niya. Kapag naalis lang ang peklat na ito, magiging totoo ang relasyon niya kay Shen Yi, makatuwiran iyon. Nagpa siya si Shen Yi na makipagkita kay Professor Smith upang isagawa ang operasyon kay Meng Hui. Kinabukasan, hiniling ni Shen Yi sa lahat ng empleyado na magparehistro gamit ang kanilang totoong pangalan para makakuha ng appointment sa operasyon kay Dr. Smith. Inakala niyang napakahirap makakuha ng kanyang posisyon. Sa kabutihang palad, sa tulong ni Suyan, nakakuha siya ng maagang pwesto sa operasyon para kay Meng Hui. Ang kapalit ay kailangang magtrabaho si Suyan para sa kanilang ospital sa loob ng
taon. Nang marinig ito, pumunta si Shenyi kay Suiyan at tinanong siya kung bakit siya tumutulong sa kanya ng ganito. Nararamdaman ni Suiyan na kapag gumaling lang ang peklat ni Meng Hui, gagaling ang relasyon nilang dalawa. Sinabi niya na karapat-dapat ito sa kapalit. Sa katunayan, sa oras na ito, sa puso ni Shenyi, pinatawad na niya si Suiyan, nagyakapan silang dalawa. Isang yakap na nag-ugnay muli sa pagiging magkapatid. Kinabukasan sinabi ni Suiyan kay Ruan Li ang tungkol dito. Nais niyang sumama ito sa kanya sa United Kingdom. Naramdaman ni Ruan Li na hindi siya naisip ni Suiyan bago gumawa ng desisyong ito. Naramdaman niya na palagi siyang pangalawa kay Shenyi. Ito ay nagdulot ng kaunting kalungkutan kay Ruan Li. Kasabay nito, kumakain sina Meng Hui at Shenyi nang magkasama. Bago pumunta si Meng Hui sa weekly, marami siyang sinabi kay Shenyi at gusto niyang sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Meng Hui. Alam niya na maraming kailangang asikasuhin sa kumpanya, kaya babalik siya kaagad sa kanya. Kinabukasan, tapos na ang mga gamit. Si Meng Hui ay inihatid ni Shenyi pababa. Dahil may pulong siya, kaya hindi niya maihahatid ang kanyang kasintahan sa airport. Kaya tinulungan siya ni Etao na ihatid si Meng Hui. Nagpaalam silang dalawa sa isa't-isa sa pamamagitan ng French kiss. Kasabay nito, habang nagpipicture si Ruan Li para sa isang magazine, hindi niya sinasadyang nakita ang isang figura na kamukhang-kamukha ni Suiyan. Gusto niya itong habulin, ngunit paglabas niya, naglaho na si Suiyan. Sa panig naman ni Shenyi, nag-alala siyang tumawag kay Suiyan. Pag-iisip na kung pupunta si Meng Hui sa weekly, baka walang tutulong sa kanya doon. Tiniyak niya kay Shenyi na sasamahan niya si Meng Hui sa daan at makikipag-ugnayan kay Dr. Smith at nag-book na rin ng appointment sa pinakamahusay na psychological consultant. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Shenyi ang pag-aalala para kay Meng Hui, kaya nagpasya siyang pumunta kaagad sa weekly at hiniling kay Jayang na mag-book ng tiket papuntang weekly kinabukasan. Nang pumunta si Suiyan sa airport, hindi niya nakita si Meng Hui, kaya nagpadala siya ng mensahe kay Shenyi. Hindi niya nakita si Meng Hui sa airport. Dali-daling umalis si Shenyi para hanapin si Meng Hui. Alam niyang pupunta si Meng Hui sa isang pamilyar na lugar kapag nalulungkot, kaya naghanap si Shenyi. Si Meng Hui ay nakaupo doon at sinabing ayaw na niyang pumunta sa weekly. Ayaw din niyang iwanan si Shenyi. Bukod pa rito, wala na siyang pakialam sa peklat sa kanyang mukha. Kung bibigyan siya ng pagpipilian sa pagitan ng kanyang minamahal at ng kanyang peklat, hindi siya magdadalawang isip na piliin ang kanyang minamahal. Sinabi ni Shenyi na mahal niya siya, kaya lalong ayaw ni Meng Hui na iwanan siyang mag-isa at umalis dahil 0 taon na silang nagkahiwalay. Sa loob ng mga taong ito, natatakot lang siyang kasama siya ni Shenyi dahil sa awa. Palagi siyang naghahanap ng dahilan para makipag-away para lang malaman kung nagmamalasakit pa rin siya sa kanya. Kung para sa kanya, ang peklat ay wala. Gusto niyang manatili dahil natatakot siyang walang mag-aalaga kay Shenyi tuwing inaatake ang kanyang sakit. Sinabi ni Shenyi na sasamahan niya si Meng Hui, ngunit alam ni Meng Hui na hindi maaaring mawala ang kumpanya sa kanya. Wala nang ibang paraan, ginamit ni Shenyi ang kanyang stress disorder bilang dahilan. Maraming pinagdaanan si Shenyi sa buhay, ngunit ang peklat na iyon lang ang labis na nagpasakit sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siya si Shenyi na makipaghiwalay upang hindi na siya mag-alala sa kanya at makapag-focus sa operasyon. Kinabukasan sa kumpanya, nag-uusap ang lahat tungkol sa plano sa kasal ng dalawa nang biglang dumating si Shenyi at sinabing kanselado na ang kasal, na ikinagulat at ikinamangha ng lahat. Nang bumalik si Meng Hui noong gabing iyon, inayos na ni Shenyi ang mga gamit dahil matagal ang proseso ng diborsyo, kaya nagpa siya siyang maghiwalay muna. Ayaw iwan ni Meng Hui si Shenyi, ngunit hindi niya makaharap ang peklat niya. Naramdaman niya na ito ang pinakamahusay para sa kanilang dalawa at pagkatapos ay umalis siya. Bagaman malamig ang kanyang panlabas, labis naman siyang nasasaktan sa loob. Sa kumpanya, gusto ng lahat na humanap ng paraan upang pagbatiin ang dalawa nang bigla siyang tumalon mula sa kahon ng regalo na ikinagulat ng lahat. Sa nakita nilang walang buhay na saloobin ni Shenyi, nag-aalala silang babalik siya sa pagiging matipid mula sa pagiging mapagbigay tulad ng dati. Ngunit pagkatapos, binawasan niya ang presyo ng lahat ng mga produktong sinaliksik nila ni Meng Hui. Ibinigay din niya ng libre ang mga prototype na ginawa niya para sa kanya. Natatakot si Xiao Mei na kung ipamimigay lang ito, magdududa ang mga tao sa kalidad. Ngunit hindi niya nakontrol ang kanyang kasal. Hindi rin niya makokontrol ang kanyang kumpanya. Pinayuhan siya ni Xiao Mei na maging matino dahil kailangan pa niyang suportahan ang lahat. Naramdaman ng lahat na hindi ito tama at kailangan nilang humanap ng paraan upang ibalik siya sa pag-ibig. Pagkatapos ay pumunta ang grupo upang hanapin si Meng Hui at inanyayahan siya sa alas negatibo 6 ngayong gabi sa lugar na madalas nilang puntahan. Sinasabing malakas lang ang loob ni Shenyi, ngunit malungkot ang kanyang puso at humihingi ng tawad sa kanya. Sa panig ni Shenyi, nakatanggap din siya ng isang card mula sa isang empleyado, nakatakda sa alas negatibo 6 sa planetarium, at ito na ang huling pagkakataon para sa kanilang dalawa. Ngunit naghintay si Meng Hui hanggang gabi, ngunit hindi pa rin siya dumating kaya malungkot siyang bumalik. Sa pagtingin sa silid na kung saan naroon ang kanyang anino sa lahat ng dako, lalo siyang nalungkot. Sa pagkakataong iyon, tumawag si Suiyan at sinabing lasing si Shenyi. Umiiyak siya sa oras na ito dahil naghiwalay na sila. Sa
Sa kalasingan, nakayakap pa rin siya sa bote ng alak at gustong sumama sa kanya sa operasyon. Dinala ni Suyan si Shenyi kay Menghi at mabilis na umalis. Sa oras na ito, sinabi ni Shenyi na ang kanilang pag-ibig ay nagsimula sa peklat. Talagang mahal ka niya. Gusto niyang dalhin ka para ipagamot ang peklat para hindi na siya magkautang sa iyo. Pero 2 beses na, ayaw pa rin niyang pumunta. Tinanong siya ni Shenyi kung mahal siya nito, pero pagkatapos ay hinimatay. Pagkagising niya kinabukasan, nasa ospital na siya, kasama si Menghi at lahat ng empleyado ng kumpanya. Natakot siyang baka nag-away sila kahapon, ngunit sinabi ni Menghi na sasamahan niya siyang magpa-opera. Biglang nakita niya ang seryosong mukha ng lahat at ang iniksyon sa kanyang kamay. Inakala ni Shenyi na mayroon siyang malubhang sakit na hindi na magagamot na ikinatawa ng lahat. Ngunit wala siyang sakit, nalason lang siya sa alak. Ang kasal ng dalawa ay magpapatuloy tulad ng naka-schedule na nagpasaya sa lahat. Dumating na ang araw ng kasal, lahat ay sabik na naghihintay. Sa oras na ito, dumating din si Ling Jiao na nagpagulat sa lahat, ngunit sinabi niyang gusto lang niyang bumati. Namatay ang mga ilaw sa entablado, lumapit si Shenyi upang sunduin ang kanyang nobya. Naglakad silang dalawa sa gitna ng kagalakan at damdamin ng mga nakapaligid. Naramdaman ni Menghi na ang kanyang dating buhay ay tulad ng isang gulo, ngunit mula nang makilala niya si Shenyi, ang lahat ay naging masaya. Sa kanyang mga bisig, maaari siyang maging malakas. Kaya gusto ni Menghi na manatili sa kanyang tabi at maging matatag na suporta sa tuwing kailangan niya. Ganoon din kay Shenyi, bago siya dumating, ang kanyang buhay ay lubhang nakababagot at walang kulay. Ngunit mula nang lumitaw siya, ang buhay ay naging mas maliwanag at mas makulay. Dati, naramdaman niyang isa lang siyang punto, ngunit sinabi niya na siya ang natitirang 99 na puntos. Kung magkasama silang dalawa, tiyak na magiging 100 puntos. Pumayag si Menghi na samahan siya sa nalalabing bahagi ng kanilang buhay sa gitna ng palakpakan ng lahat. Dinala ni Suyan at Ruan Li ang singsing ng kasal at binati ang dalawa na maging masaya. Pagkatapos ay ang paghagis ng bulaklak ng kasal at nahuli ito ni Tao, kaya tuwang-tuwa si Xiang Jiang. Dumating ang oras para sa talumpati ng mga magulang ni Shenyi, ngunit hindi pa sila nakarating sa oras. Sa makatuwid, ipinakita ang talumpati sa pamamagitan ng screen ng computer. Maingat niyang sinabihan ang mga empleyado na takpan ang oras sa screen upang hindi ito malantad. Gayunpaman, habang nanonood ang lahat, lumapit si Ling Jiao, sinabing isa siyang empleyado ng Tianshan Group at binawi ang kagamitan. Ang oras sa screen ay nagpakita ng taong 2,020, hindi 2,030 tulad ng inaakala ni Menghi. Nakita ni Ruan Lei si Ling Jiao sa itaas, kaya sumugod siya upang bigyan ito ng leksyon. Tiniyak ni Shenyi kay Menghi na baka nagkamali lang sila sa pag-type, ngunit napansin ni Menghi na walang sinuman ang nagtataka. Kung ganoon, siya talaga ang may problema. Nagtipon ang lahat upang dakpin si Ling Jiao. Sa oras na ito, naunawaan ni Menghi na siya ang may multiple personality disorder. Inisip niya na isa siyang makeup artist at inakala niyang siya ang kasintahan ni Shenyi. Siya ang nagpunta sa kumpanya, nagsabing siya ang boss ni Shenyi. Nagalit ang mga shareholder at sinira ang paglulunsad ng produkto. Si Shenyi ang umako ng lahat ng responsibilidad para sa kanya at hinikayat siya na tanggapin siya. Nagsimulang antukin si Menghi, ngunit anuman ang mangyari, maaalala niyang mahal niya siya at pagkatapos ay nawalan ng malay. Galit na sinumpa ng Lolo Shen ang sinumang naglakas loob na sirain ang kasal ng kanyang anak. Naramdaman ni Tao na nagtagumpay si Menghi sa kanyang sakit dahil dati, nakaapekto ang peklat sa kanyang pag-iisip. Ngunit ngayon ay hindi na ito pinapansin ni Menghi, kaya hindi na mangyayari ang mga nakaraang problema. Sa isang hiwalay na pangyayari, si Ruan Lei pagkatapos makipag-away kay Ling Jiao ay nasaktan sa ilong. Tumawag siya sa operasyon para humingi ng follow-up appointment at nalaman niyang gusto pala ni Suyan na pumunta sa He para ayusin ang kanyang ilong at hindi para magsaliksik sa pagpapagaling ng peklat. Sa panig ni Suyan, habang nag-aayos siya ng mga gamit para pumunta sa airport, tumakbo si Ruan Lei na may daladalang maleta. Sinabi niya na hindi siya nagduda o nagalit at gusto lang siyang sorpresahin. Ngunit nang makita ni Suyan ang kanyang mga paa na nakasuot pa rin ng tsinelas sa bahay, naintindihan niya ang lahat at tumakbo upang yakapin siya ng mahigpit. Sa isa pang pangyayari, sina Tao at Xiang Jiang ay opisyal na ring naging magkasintahan. Si Shenyi at Menghi ay sumakay sa bus at nagpakita ng lambingan sa buong biyahe. Bumalik silang dalawa sa kanilang paaralan at inalala ang nakaraan. Naramdaman niya na ang mga bata, kapag nagkakamali ay hindi naman masama ang intensyon. Kaysa sa parusahan, sisihin o kamuhian, mas mahalaga na turuan silang maging matatanda tulad mo. Pagkatapos ay naglakad silang dalawa sa planetarium, ang lugar na nagmamarka ng kanilang pag-ibig at tiningnan ang magandang mundo. At dito na nagtatapos ang buod ng pelikula. Salamat sa panonood ng buong video. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang magagandang review. Paalam at hanggang sa muli sa susunod na mga video.